Ula sa tatlong ginoo, natagpuan na ang bakas ng inyong kapatid. Nasa Tianzhou. Sage, sundin ang utos. Gamitin ang Jed bilang tanda, magtungo sa Tianzhou. Hanapin ang panganay ng pamilyang Chen. Opo. Hi. Marunong ka ba magmaneho? Lanlan, huling delivery na lang to. Uwi na ako para magluto. Sinong nagme-message sa'yo? Boss, young boyfriend ka o, nagsesend ulit. Ako na, huwag mo siyang alalahanin. Pakakainin ko siya. Para hindi niya tayo istorbohin. Marunong ka ba magmaniho? Pasensya na, Boss Fang. Parang nasira ang sasakyan, itutulak ko na lang. Tuloy tayo. Oy pare. Nasira ang sasakyan, tulong pambigay ng tuldok. Pwede ba tulungan mo ako sa likod? Itulak lang? Ya Lanlan, Shen Yuan, bakit ka nandito? pinandahan mo ang asawa ko, ako. Aray, ang dumi-dumi ng putik, dinumihan mo pa sa sakyan ko. Tama. Kasama ko asawa mo, anong magagawa mo? Lalabanan kita. Hoy hoy Pea, huwag magalit. Pinapagtulak mo sa sakyan ko sa labas. Hindi ba patas lang yun? Ha ha ha. Dahil nahuli mo na, hindi na ako magkukunwari. Break na tayo. Si Fang lang, ang mayamang binata. Ang karapat-dapat sa akin. Ya Lanlan, babae ka. Para sa kasal natin, binigay ko ang lupang libingan ng tatay ko. Sa'yo. Paano mo ko ginaganito? May pera ka lang, ang yabang mo. Interesting. Ganito, sinong manuntok sa kanya, bibigyan ko. Ng 10,000. 10,000 bawat suntok. Fang Chongshan, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong isipin na dahil mayaman ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Ako. Ayos pero kulang pa. Suntukin enyo siya. Tay, wala akong silbi, anak mo. Tumakas ang asawa ko. Kahit ang lupang ito, kinuha rin. Pero, Tay, huwag kayong mag-alala kahit mawala ang buhay ko ngayon. Ibabalik ko ang lupang iniwan nyo sa akin. Sige, tuloy. Itulak nyo to, pantayin ang lupa. Anong ginagawa nyo? Bibigyan ng tatay ko to. Ano man yan. May kontrata ako kay Fang Xiao. Kung saan ko gusto, doon ko itutulak. Umalis kayo. Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Binabayaran lang din ako para magtrabaho. Alam kong hindi ikaw ang may desisyon. Nasaan si Fang Chongshan? Hahanapin ko siya. Nasa Hotel Zerui siya. May salusalo para sa groundbreaking. Fang Chongshan, hinukay mo ang puntod ng tatay ko. Papatayin kita. At manggugulo ka pa sa salusalo? Maligayang pagdating sa Hotel Zairui, mga mamumuhunan.
sa groundbreaking ceremony ng lupaing ari ng pamilyang Fang. Ako, si Fang Chongqian, ay nagpapasalamat sa suporta ng mga kilalang tao sa industriya. Mabuti. Tumigil kayong lahat. Chen Yuan. Huwag ninyong dumisan ang puntod ng ama ko, kayong mag-asawang hayop. Ulap, General. Ayon sa lokasyon ng Jade Pendant, ang kapatid ninyo ay dapat nasa paligid ng Hotel Zairui. Alam ka una, magpadala ng mga sundalo para magbukas ng daan. Kailangan kong makarating agad. Opo. Hala, si Chen Sue, ang bilis mong dumating. Nagmamadali kang makilala ang kapatid mo. Huwag kang magunwari, Chen Ying. Sabi ng aming mga magulang, ang kapatid natin, ang magiging tagapagmana ng pamilyang Chen. Ang sinumang makakasal sa kanya, ay magkakaroon ng matatag na posisyon sa pamilya. Mabuti, ngayong araw, magiging patas ang laban nating magkakapatid. Bakit dalawa lang tayo? Nasaan si Tsin? Maga pa, mga Ed. Mag-usap kayo kung gusto niyo. Ako, bilang kinatawan ng Changshu Chamber of Commerce, susunduin ko na ang bunso. Paalam. Oy, bakit ka nagsimula ng walang abiso? Ano ang hihingin tayo? Habilan niyo siya. Habulin. Fang Chongqian, halika rito. Sinong nag-utos na hukayin ang puntod ng tatay ko? Chen Yuan, naglakas loob kang manggulo dito? Narito ang mga matagumpay na tao mula sa iba-ibang industriya ng Changshu. Sinisira mo ang kanilang kasiyahan. Kung sila'y mga tunay na matagumpay, hindi ako naniniwalang. Sasama sila sa masama. Fang Chongqian, isauli mo sa akin ang lupa. Nasa akin ang titulo ng lupaing ito. Bakit ko ibibigay sa iyo? Hoy, Fang Shao, sandali lang. Bilang mga mamumuhunan, kailangan naming malaman ang totoong detalye ng investment project. Kaibigan, sabihin mo na mabuti kung paano kanya inagrabyado. Kuya, salamat sa lupa na ito. Ito ay ninakaw ni Olanan. Sa ngalan ng dote. Mayroon akong chat records. Kuya, kailangan mo talaga akong tulungan. Hindi ka panipaniwala. Yun lang pala? Ha ha ha. Kuya, ano ibig mong sabihin? Sino ang kuya mo? Sasabihin ko sa iyo. Kung si Fang Shao ay naghukay ng libingan ng tatay mo, yun ay swerte mo. Sa 10 buhay mo, dapa ka at magpasalamat. Ha ha ha. Kayong lahat, lalaban ako. Ang interesante naman nito. Dalawang salita lang, nagalit na. Chen Yuan, nakikita mo Montag? Ito ang lipunan. Walang pera, walang katayuan, kahit tama ka, wala pa rin. Ipalabas na. O, sige. Huwag kalimutan, sa harap niya, hukayin ang tatay niya at ipakain sa aso. Sige. Bitawan niyo ako. Bitawan. Bitawan. Teka, dumating si Chen Xin, Pangulo ng Changshu Chamber of Commerce. Narito ako bilang kinatawan ng negosyo ng Changshu. Maligayang pagdating. Hindi ko inaasahan na ang aking maliit na groundbreaking party ay makakaakit ng iyong pagdalo, Pangulong Xin. Ako si Fang, napakarangal. Si Chen Xin engaged Yansu Chamber of Commerce. Personal siyang dumalo sa groundbreaking party ni Fang Shao. Zino SI Chen Xayan? Malakas bi Asia? Higit pa sa malakas, si Chen Xin ay tinatawag na demonyo ng negosyo ng Changshu. Sa loob lamang ng 3 taon, ay pinagsama-sama niya ang mga nangungunang kumpanya sa iba-ibang industriya ng Changshu at itinatag ang Changshu Chamber of Commerce. Iba siya sa amin, mga maliit na negosyanteng nagpapakahira. Iba ang antas. Pangulong Xin, Pangulong Xin. Fang Chongqian, inagaw niya ang lupa ko. Bilang Pangulo ng Chamber, kailangan mong magbigay ng hustisya, Pangulong Xin.
Pangulong Qin, huwag kang makinig sa kanyang kasinungalingan. Nasa akin ang titulo ng lupa. Hindi ko pakikialaman ang inyong personal na usapin. Narito ako ngayon para sa mas mahalagang bagay. Pangulong Sin, paano ito naging personal na usapin? Emga palalo. Nagsalita na ang Pangulong Qin. At nagwawala ka pa rin dito? Fang She. Ayon sa iyong utos, ang unang abo ng ama ni Chen Yuan. Nakuha ka o. Ha ha ha. Wala kang modo, salita ng salita. Hindi ka tinuruan ng ama mo ng maayos. Ngayon, ako ang magtuturo sa ama mo. Ay, President Sin, pasensya na po. Medyo nawalan ako ng kontrol kanina. Tungkol sa negosyo na lang po, ang pagpunta ninyo rito, pamamuhunan sa kumpanya ko po ba? Huwag kang magkakala. Narito ako para makilala ang matagal nang nawawalang kapatid ko. Ang kapatid ninyo, po? Mayroon po ba siyang natatanging tanda? Tutulungan ko kayong maghanap. Hindi ko alam ang eksaktong detalye. Ang naalala ko lang, may suot siyang isang jade pendant. Jade pendant. President Sin, nang bata ako, nawalay ako sa mga tunay kong magulang. Nang ako'y makuha ng ampon kong ama, mayroon daw akong suot na bilog na jade pendant na may disenyong dragon na kumakagat sa buntot nito. Posible kaya na ang sinasabi niyong kapatid ay Tumigil ka sa pagiging gago. Ikaw, isang batang ampon na walang nagmamahal. Gusto mo ka magpanggap na kamag-anak ni President Sin? Mga goar, takpan ninyo ang bibig niya. Tigilan. Tama ang disenyo ng pendant. Hayaan mo siyang magpatuloy. President Sin, naalala ko noong bata ko. Habang naglalaro ako sa ilog, may nagtulak sa akin pababa. Buti na lang, nandoon ang ampon kong ama para mangisda at nailigtas niya ako. Pero ang alam ko, ang kapatid ko ay nahulog sa tubig. Paano naging itinula? Baka kaya may nanggulo. President Sin, huwag kayong maniwala sa batang ito. Puro kasinungalingan lang ang alam niya. Kung totoo ba o hindi, ilabas mo ang pendant at malalaman ko. Ang pendant. Ang pendant. Ang pendant. Huwag ka nang maghanap, President Sin. Ang pendant na sinasabi ninyo. Ito ba? Pakita mo nga sa akin. Tama. Ito nga ang pongdong na ito. Baka ikaw pala ang kapatid ka o? Oo, ate. Noong nahulog ako sa tubig, muntik na akong malunod. Salamat sa pamilya kang nakita sa akin. Aya ngayon, nagkita tayo. President Sin, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang pendant na ito, ay kinuha ko mula sa ex ko noong araw. Sinapak niya ako at ninakaw ito. Akin talaga ang pendant na ito. Akin ito. President Sin, ang pendant na ito ay napakahalaga. Hindi basta-basta ibinibigay sa iba, President Sin. Huwag kayong makinig sa kanyang kasinungalingan. Tama. Kahit gaano pa katanga ang isang taong sunod-sunuran, hindi niya basta-basta ibibigay ang isang pamanang alaala. S.A. Ibang ta. Kayong dalawang asong babae at lalaki, lalabanan ko kayo. Ang ingay-ingay, anong klaseng asal yan? Sinong may lakas ng loob na gumawa ng kalokohan? Zigo Pan Adwa Chen Xue Engit Tianzu. At ang warrior king ng Chanchao na si Chen Ying, itong tatlong magkakapatid, ay sabay-sabay palang dumating. Nabalitaan kong ang tatlong ito, ang humahawak sa politika, negosyo, at militar ng Chanchao. Sino mang makasaling sa kanila? 10 ulo man ay hindi sapat putulin. Buti na lang dumating ka. Nahanap ko na ang aking nakababatang kapatid. Aray, mga ate, nahanap ko na kayo. Kapatid. Ate, kailangan mo munang ipaghiganti ako ng maayos. Ang lalaking ito ay si Chen Yuan. Nangangahap siyang kunin ang pwesto ko. Huwag niyo siyang palalampasin. Anong katakutan ko na bagay? 2. Naglakas loob ang mag-isip laban sa aming pamilyang Chen. Ayon sa batas militar ng Chanchao, dapat bitayin kagad. Opo. Ninakaw niya ang jade pendant. Niloloko niya kayo. Matigas pa rin ang mukha. Bilisan niyo. Putulin ang ulo niya. Yung Master Fang, talagang pugutan ng ulo. Hindi ba't magiging hayagan tayo? Anong kinakabahan? Nasa atin ang yari pongdong. Unahin nating patayin si Chen Yuan. Nabaliw na talaga si Chen Yuan. Kaslo kamaraya, kay Warrior King Chen Ying. Sinong hindi nakakaalam na minsan, siya lang mag-isa ang nagpalis ng 3,000 kaaway. Tumawid ng 3,000 milya. Papatayin ang isang maliit na ordinaryong mamamayan. Saan mangyayari na mag-alangan siya? Hindi talaga. Tiyak na hindi tayo mahahalata. Huwag kang mag-alala.
Bilisan nyo, huwag nang patagalin ang mahalagang bagay. Hintayin ang tao sa ilalim ng patalim. Chen Tsue, huwag kang magmadali, di ba? Naiinggit ka ba't nakita mong nagpapakitang gilas ako sa harap ng kapatid natin? Sobra kang mag-isip, ate. Pinigilan kita dahil baka may kakaiba sa sitwasyon. Paano magkakaroon ng kakaiba? Bilisan niyo, itayin na si Chen Yuan. Makinig kay Chen Tsue, ibaba muna ang patalim. Huwag, ate. Nasa akin ang yade pongdong. Paano magiging pek ito? Nga. Talagang mapuputulan ng ulo to. At siyang Master Fang, paano siya maglalakas loob na lokohin kayo? Kung niloloko kami o hindi, hindi yan sa inyo nakasalalay. Sa Jade Pendant nakasalalay. Ate, huwag kang magbiro. Paano magsasalita ang Jade Pendant? Siyempre, hindi nagsasalita ang Jade Pendant, pero ang Jade Pendant ng aming pamilyang Chen ay may katangian. Nakakilala ito ng dugo ng aming mga miyembro ng pamilyang Chen. Kung miyembro ka ng aming pamilyang Chen o hindi, subukan natin sa pagtulo ng dugo. Malaman na yan sa isang pagsusuri. Pagkikilala sa dugo. Tama, sobrang saya ko nang mahanap si Bonso. Halos nakalimutan ko to, dahil sinasabi mong sigurado ka na ikaw ang panganay na lalaki ng pamilyang Chen. Subukan natin sa pagtulo ng dugo. Hindi na kailangan yan. Ano ang problema? Kung totoo ngang ikaw ang panganay ni Chen, ang aming kapangyarihan bilang tatlong magkapatid ay iyong utusan. Mula ngayon, tataas ang iyong estado. Maging pinakamataas sa Jianzhou. Ngunit, kung nagloloko ka at halos maging dahilan na mapatay namin ang nag-isang anak na lalaki ng mga Chen, ang malaking kasalanan ito. Baka hindi sapat ang buong angkan mo para bayaran. Ate, sa tingin ko hindi na kailangan yan. Nahihilo ako sa dugo. Kapag nakakita ako ng dugo, nawawala ako sa sarili. Ilang araw bago ako makabawi. Walang problema, ilalagay kita sa pinakamagandang ospital. Sisiguruhing ligtas ka. Mga tauhan, hawakan siya. Ako, ayaf kao. Huwag. Hahaha, nakita Montag ba? Kumikinang ang Jade Pendant. Ako ang tunay na panganay na lalaki ng mga Chen. Imposible, may problema talaga dito. Kumikinang na ang Jade. Anong problema pa? Aha. Palang ako pala ang tunay na panganay na Chen. Ginoong Fang, ayos ka lang ba? Tawagin mo pa akong Ginoong Fang? Chen na ang apelido ko ngayon. Ang pinakamataas sa Jianzhou. Ang politika, negosyo, at militar ng Jianzhou ay sa akin susunod. Hindi ka maaaring maging Chen. Bigyan mo ako ng pendant, susubukan ko. Umalis ka riyan. Anong pakialam mo? Mga tauhan, patayin siya. Zandali. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ha? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kayong tatlo ay tatlong ampon na anak na babae, lamang ng patriarka ng mga Chen. At ako ang nag-isang tunay na anak na lalaki. Wala kayong halaga sa hap ko. Sinong nagsabi sa iyong ang kinang ay tanda ng panganay na Chen? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang berdeng kinang ng Jedi ang tanda ng matagumpay na pagpapatunay. Ang puting kinang ay kabiguan. Ibig sabihin, ikaf. Ay hindi talaga panganay na lalaki ng mga Chen. Tapos na ang kalokohan, oras na para magbayad. Mga tauhan, putulin siyang pira-piraso. Hari ng digmaan. Ako. Hindi ko yon ibig sabihin kanina. Nabulag lang ako. Hari ng digmaan, kahit hindi ako, paano natin mapapatunayang siya ang tunay? Talagang hindi ka pa natututo hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Zia. Siya talaga ang panganay na Chen. Di muntik na akong maging asawa ng panganay na Chen. Anong ginawa ko?
Berdeng ilaw yan, ibig sabihin. Si Chen Yuan talaga ang kapatid natin, sigurado. Hindi magsisinungaling ang pagpapatunay sa jade pendant. Nay, kapatid, namis kita. Tingnan nga kita kung gaano ka nakalaki. Six na, Chen Xin, mamaya na yang kwentuhan pag-uwi. Ngayon, kailangan turuan. Ang mga basurang to na hindi iginagalang ang pamilya Chen. Takbo. Huwag mo siyang hayaang umalis. Siya yon. Siya ang unang nang-asar sa akin. Narinig niyo? Utos ng panganay na Chen. Kunin nyo na siya agad. Wala akong kinalaman. Huwag mo akong dakpin. Aray. Chen, patawarin Montag ako. Ginagawa ka ulang yun para kay Fang Chong Xian. Kung hindi ko ginawa yon, siguradong lalapastanganin niya ako sa hinaharap. Siya ang tunay na may sala. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Si Chu Yuyi, nandadaya at nagsisinungaling. Hindi makapagdesisyon ng tama, ayon sa batas ng digmaan, dapat bitayin. Patawarin mo na ako. Hindi na ako ulit. Gavin na. Ak. Dalhin nyo na siya at ayusin. Sunod, kayo naman. General, nagkakamali ako. General. Hindi ko alam na si Chen Yuan ang kapatid mo. May kasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat. Bigyan MO lang ako ng pagkakataong magbayad, General. General, pack up. AKO at SI Chen Yuan. Sinusubok ko lang siya. Pumasa na siya sa pagsubok. Kaya pwede na kaming magkasama, Chen Yuan. Ang kapatid ko, karapat-dapat ba sa'yo, isang babaeng manloloko, nasubukan? Yao Lan. Pang Chongchan, kung hindi dahil sa mga ate ko ngayon, hindi kaya niyo malalaman kung saan kayo nagkamali. Chen, ikaw naman ang sinasabi mo. Alam ko na kung saan ako nagkamali. Hindi ako dapat mambuli ng mga tao. Hindi ako dapat maging ganit. Tapos na ba ang huling salita ninyo? Takpin. Opo, Huvak. Patawarin MO ako. Ito ang titulo ng lupa. Ito ang titulo ng lupa ko. Niloko ka o Zia. Ibinabalik ko na sa inyo. Bigyan nyo naman ako ng isang pagkakataon. Mabait naman kayo, patawarin nyo na kami sa pagkakataong ito. Six, gawin na. Sandali. Ate, sa tingin ko, napakadali naman ng ganyang parusa para sa kanila. Susundin ka o ang kapatid ka o. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Balihin ang paa ni Fang Chongshan. Gasgasin ang mukha ni Yao Lan. Para isa sa kanila, hindi na makapag-aliw pagkatapos. At ang isa naman, hindi na makaranas ng kasiyahan. Bukod pa roon, kayo naman dalawa, magtayo ulit ng bagong lapida para sa aking amang kinupo. At magdalawang puo ng 7 araw at 7 gabi sa harap ng puntod. Siege, narinig niyo na? Huliin na sila. Huwag po, Panginoong General. Kami pong pamilya Fang. Ako lang po ang nag-isang anak. Huvak. Huvak. Zaklolo. Napakabait mo talaga, bunso. Mahal na mahal ka NG Ate Montag. Ate, huwag kang ganyan. Magkapatid naman tayo, di ba? Bunso, nagkakamali ka. Kami, hindi namin yung tunay na mga et. Sa totoo lang, mga ampon lang kami ng pamilya Chen. At ikaw, bilang nag-isang direktang dugo ng pangunahing sangay ng pamilya Chen. Kami pong tatlong magkakapatid, kung sino sa amin ang makasama mo. Siyang magiging susunod na rina ng pamilya Chen. At mamamahala sa lahat ng kayamanan ng pamilya Chen. Narinig mo na? Ginagamit ka lang nila para umangat. Ako lang. Si Atsin, ang tunay na nagmamahal sa'yo. Chensin, nagsisinungaling ka. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Dadalhin ko na si Bunso para magpakain. Ay. Bakit ikaw ang magdadala kay Bunso? Ako rin, gusto kong maligo kasama si Bunso. Maghihilot ka ba? Ha? Bunso, kung sumama ka sa akin ngayon, mamayang gabi, anong gusto mong suot ko? Ikaw ang bahala pumili. Huwag kayong magsasabi ng hindi nyo tutuparin. Napagkasunduan na. Kung sino ang unang makarating, siya ang mag-alaga kay Bunso. Bunso, halika na. Ay. Bunso, ang Lishan Group ng pamilya Chen. Ang pinakamalaking korporasyon sa Jianzhou. Ilang taon ko nang pinamamahalaan. Panahon na para ibalik sa tunay na may-ari. Ang pinakamalaking grupo sa Tianzhu. Mas malaki pa ba yun kaysa sa kumpanyang itnaw na pinagtatrabahuhan ko? Siyempre naman, kapag nabigay ko na sa iyo ang posisyon ng presidente, sa taunang pagpupulong, pagdating ng panahon, ang may-ari ng Itno mismo, mag-alay ng imin sa'yo ng bulang. Ay, yun na pala. Ate, parang napakabilis naman ata. Masyado nga akong nagmamadali, et dahan-dahan na lang tayo. Na pala, ate. Yung nangyari noon nang itulak ako sa tubig. May nahanap na ba kayong bakas? Sa mga nakaraang taon, patuloy kaming nagpapaimbestiga. Ang nakuha naming balita, aksidente lang na nahulog ka sa tubig noon, pero ngayon, mukhang may nagplano nito. May gustong saktan ka talaga. Ganito na lang, ipapakalat ko muna ang balita, na nagkamali lang ng pagkakilala ngayon. Pag nalaman na ang totoo,
Saka ka namin ipapakilala sa publiko. Sige, susundin ko ang gusto ni Ate Xin. Fang Xiao, tingnan mo, naglabas ng pahayag ang pamilya Chen. Nagkamali lang silang pakilala. Si Chen Yuan ay hindi talaga ang panganay na anak ng pamilya Chen. Ano? Pakita mo nga sa akin. Ayan. Sabi ko na nga ba, yung si Chen Yuan. Paano siya magkakaganon? Siguradong may problema sa JD niya. Eh, anong gagawin natin? Gaganti ba tayo kay Chen Yuan? Huvak muna. May mas importante pa akong gagawin. Malapit na ang annual party ng Lishan Group. Nagkamali si Chen Xin sa pagkakilala, kaya may konting pagsisisi siya sa akin. Sa party, magsasalita ako ng maganda para makuha ang partnership project ng Lishan Group. Yung maliit na si Chen Yuan. Madali na lang yon. Huwag kang kabahan. Sa party mamayang gabi, ikaw ang bida. Presidente Xi, kailangan mong i-approve ang final flow ng party. Naiintindihan. Sige, asikasuhin ka o muna. Maglibot ka muna pag magsimula na ang party. Ililipat ko sa iyo ang posisyon ng presidente. Sir, hindi pwedeng kainin yan. Mansanas lang naman to, ah. Bakit hindi pwedeng kainin? Yan ay, Ihahain kasama ng foie gras. Mansanas. Pwede pala yun sa foie gras. Talagang di mo alam. Ang foie gras, isinasahog sa mansanas na may caramel. Yan ang tunay na French cuisine. Montak alam yan. Tapos makapapasok ka dito. SA Annual Party ng Lishan Group. Young security team ng Lishan Group. Anong ginagawa nila? Ha? Pinapapasok pa ang mga ganitong klase ng tao. Sir, pakita po ang inyong invitation. Wala akong invitation. Si Chen Xin mismo ang nagdala sa akin dito. Chen Yuan. Nagpaliwanag na ang pamilya Chen. Nagkamali lang sila. Tawag ka ng tawag kay Presidente Xin. Naghahanap ka ba ng gulo? Ano hinihintay niyo? Kunin niyo ang mga guard. Ang Chong Chen, masyado bang mabigat ang ulo mo sa balikat mo? Gusto mo tabasan natin? Ako. Hoy, Fang She, huwag na. Huwag mo nang pansinin yan. Hindi ba't para sa project tayo rito? Chen Yuan. Linawin na ni Presidente Xin. Huwag mong gamitin ang pangalan niya para magyabang. Hindi ka papatawarin ng pamilya Chen. Ang Chong Chen, payo ko, umalis ka na. Baka mawala pa ang buhay mo, haha. Sinong nagmamagaling dito? Ay, Kuya Chen Xian. Nandito ka rin SA Annual Party ng Lishan Group. Gusto bang makipagtulungan ng E12 company mo? Tulong? Tito ako ni Chen Xin. Kapamilya kami, hindi yan tulungan. Ay, nakalimutan ko yun. Pero buti na lang nandito ka. Ito si Chen Yuan. Akala niya pinsan niya ang tatlong pamangkin mo. Nagwawala pa rito. Sandali, kilala ko siya. Kilala mo siya? Empleyado siya sa kumpanya namin. Tamad at humihingi pa ng overtime pay. Walang ambag sa kumpanya. Pamilya Chen ka pala. Nag-o-overtime ako araw-araw, karapatan ko ang bayad. Mga kapitalista, ginigipit ang mga manggagawa. Mapanlinlang at walang puso. Sakit sa ulo ang maging kamag-anak mo. Ano? Kamag-anak ko. Huwag mo siyang pansinin, kuya. Akala niya siya ang panganay ng pamilya Chen. Nilinaw na ng pamangkin mo. Nabaliw siguro sa shock. Panganay ng pamilya Chen? Halika. Nalunod na yon sa ilog mga 10 taon na ang nakalilipas. Ako lang ang lalaki sa pamilya Chen. Sa akin mapupunta ang lahat ng ari-arian. Lanan. Ang sabi ng pamilya Chen na wala siya sa tubig. Paano mo na lamang nalunod siya? Ikaw ba ang may kagagawan? Ikaf. Huwag kang magsinungaling at magpaatang. Huwag kang mag-alala, kuya. Isang palaboy lang yan, huwag mo nang pansinin. Nagsasayang lang ng oras, tawagin ang guard. Palayasin siya. Sinong nagkakagulo sa Lishan Group? Manager Su, siya yon, pumasok ng walang imbitasyon. Kumain pa ng mansanas natin. Honey, nandito ka na. Oo nga. Su Hong Xiu. Anong ginagawa mo rito? Magkakilala pa pala kayo? Xian, huwag kang mag-isip ng kakaiba. Kilala ko lang itong tao. Isang kaibigan.
Kaibigan. 4 na taon tayong nagmamahalan at pinag-aral pa kita sa kolehiyo. Tapos ngayon, kaibigan lang pala tayo sa'yo. Chen Yuan, totoo namang pinag-aral mo ako. Pero isa ka lang na delivery rider. Paano mo ako babagayan? Isang kolehiyala? Gusto mo bang mag-deliver tayo ng habang buhay? Kung ganoon ka nang mamata sa akin, bakit ngayon ka lang umalis? Ginamit mo lang ako. Sabihin mo ang gusto mo, pero makinig ka. Hindi ako nagsisisi na iniwan kita, dahil, sa totoo lang, wala kang kwenta. Magdudusa ka rin. Nagsisimula na ang taunang pagtitipon ng Lishan Group. Mangyaring kung umupo ang lahat ng panauhin. Si Chairman Chen Xin ang mamumuno sa gabing ito. Lalabas na si Chairman Chen Xin. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Sharon, may Biden SI Chairman Exile. Walang dapat makagambala sa pagtitipon. Kung hindi, Hayaan mo siya. Sandali lang yan. Hanggat nandito siya at Tianzu. Babayaan din niya ang pamilya Chen. Magkita na lang tayo. maligayang pagdating sa pagtitipon ng Lishan Group. Ngayong gabi. May isang bagay akong mahalagang i-anunsyo. Ano kaya yon? Inaanunsyo ko na isasalin ko ang posisyon ng chairman ng Lishan Group sa iba. Ano? Isasalin sa iba? Isasalin ang posisyon? Si Chen Xinbi? Ibibigay sa iyo ang pwesto? Kuya, mabuti naman at naintindihan niya. Chen Shen, bakit ka umakyat? Una, nais kong pasalamatan si Chen Xin, ang aking pamangkin, sa pagkilala sa akin. Alam niya kung sino ang talagang karapat-dapat. Tanggapin ko na ang Lishan Group. Ngayong ako na ang chairman sa araw na ito. Ibubunyag ko ang isang tao. Zia Yon, Chen Yuan, Zino Yan, bastos at walang modo. Pumasok ng walang paalam at nangakong guluhin ang negosyo sa Chanshaw. Walang libingan ang pagkamatay. Iminumungkahi ko, ang mga negosyante na naririto ay magsama-samang magbansang-bansag sa taong ito. Sumasang-ayon ako. Ang aming pamilyang Fang ang unang magbabawal kay Chen Yuan. Naglakas loob pa siyang manghamak sa pamilyang Fang. Malaking gulo ito. Anong ginagawa mo? Bilang Pangulo ng Lishan Group, inuutusan kitang bumaba. Paumanhin, Chairman Xin. Sadyang kulang sa pangangasiwa. Kaya tumakas ang munting ito. Palalayasin namin siya ngayon din. Bumaba ka na. Hinapas Montag ako, dali, sakbin siya't palayasin. Opo. Sandali. Dahil gustong magpahiya, hayaan nating magpahiya ng lubos. S.A. Zinabi Montag. Ikaw ba ang tatanggap ng paglilipat mula kay Chen Xin? Tama. Ako nga. Chen Xin, dahil sa pagturing sa dikilala, nagkaroon ka ng isang palamuning ito. Mukhang, talagang wala kang kakayahang pamunuan ang Lishan Group. Ngayong ako na ang humahawak sa Lishan Group. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang otoridad. Anong balik mo? Bilang Pangulo ng Lishan Group at tagapagmana ng pamilyang Chen, magpapataw ako ng kautusang pagbabawal. Mula ngayon, sa Chanshaw, walang negosyo o individual ang makikipag-ugnayan kay Chen Yuan o papatawan ng pagbabawal. Chen Xian, paalala ko sa'yo. Huwag masyadong mabagsik, baka ka bumalik sa'yo. Natatakot ka na? Ngayon, lumuhod, magbigay galang ng 2 bises. May panahon pa. At magbigay galang sa bawat naririto. Nararapat lang siyang ipagbawal. Walang modo. Lumuhod ka na. Lahat, ipagbawal natin si Chen Yuan. Ipagbaval. Patahimikin ninyo sandali. Chen Xin, ibig mong sabihin. Ipagtatanggol mo ba ang pasaway na ito? Hindi kailangan ni Chen Yuan na ipagtanggol ko siya. Anong ibig mong sabihin? Dahil siya ang magiging susunod na Pangulo ng Lishan Group. Ang taong ililipat ko ngayon. IZ Chen Yuan. Chen Xian, Yulitin Mo. Kanino mo ililipat ang grupo? Hindi mo maintindihan? Sinasabi ko, ang bagong Pangulo ng Lishan Group ay Chen Yuan. Nababaliw ka ba? Ako ang iyong tiyuhin. Ang tanging lalaki sa pamilyang Chen, sa damdamin at batas. Dapat sa akin ilipat ang grupo. President Xin, huwag kang magbiro. Si Chen Yuan, isang simpleng mensahero lang yan. Ibibigay mo sa kanya ang grupo. Hindi yan makatarungan. Mukhang kailangan na kitang tanggalin. Xian, pamangkin mo to, magsalita ka. Huwag kang makialam, umalis ka muna. Chengsen, mas matanda AKOSA yaw. Inihiya mo ako sa harap ng lahat. Dapat kang magpaliwanag. Nga, President Jin, pinagtatakpan mo si Chen Yuan.
Pang-insulto, yan sa lahat na makapangyarihan sa Tianshao. Nga, inanunsyo na nga na mali ang pagkakilala. Bakit ibibigay pa rin ang grupo kay Chen Yuan? Ano ang karapatan niyong magsalita? Security, palayasin niyo sila. Bilis. Sino ang hindi susunod sa bagong presidente? Siege. Ano yan? Bitawan ninyo ako. At kayong mga oportunista dyan. Mga makapangyarihang walang sariling paninindigan. Kung gusto ninyong makipagtuloy sa Lishan Group, mag-isip-isip kayo. O baka mawalan kayo ng hanap buhay. Ano ba naman yan? Tana, umalis na tayo. Ngayon, ikaw na lang ang natitira. Chensin, ito na ba ang bagong presidente na gusto mo? Unang araw pa lang, inaway na ang buong negosyo sa Tianshao. Alamin mo, ang Lishan Group ay hindi laruan mo lang, Chensin. Ito ay ari-arian ng pamilya Chen. Bilang tagapagmana ng pamilya Chen, kinukuha ko ang Lishan Group. Chinchurin. Tapos na ang panahon ng kalokohan mo. Makutos ka sa akin? Mukhang hindi mo na iginagalang ang pamilya Chen. Ganun talaga ang ampon. Hindi tunay na dugo. Hindi mo talaga mapapalapis sa puso. Kailangan bang tawagin ko ang punong pamilya para magharap tayo? Zaka ka lang matutuwa? Bahala ka. Kahit dumating ang punong pamilya ngayon, hindi ko babaguhin ang desisyon ko. Chinchurin. Totoo bang tatawagin mo ang punong pamilya? Natatakot ka na? Tatawagin ko siya. Chensin, ginawa mong laruan ang ari-arian ng pamilya. Maghanda kang matanggal sa pamilya. At ikaw, Chen Yuan, ipapakita ko sa'yo. Ang kapalit ng paglapastangan sa pamilya Chen. Dumating na ang punong pamilya Chen. Ate, sa wakas ay dumating ka na. Kailangan mong hatulan ang aking kaso. Ang iyong ampon na si Chen Xin ay ibibigay ang Lishan Group sa taong ito. Isang basura na hindi alam kung saan galing. Ito ay talagang hindi ka nare-respeto. Zia ba iyon? Oo, siya nga si Chen Yuan. Bumaba ka na at lumuhod. Pinagalit mo ang punong pamilya hanggang sa nahulog ang tungkod niya. Ate, ingatan mo ang iyong katawan. Hindi mo kailangan gawin ito. Ako na ang mananakit sa kanya. Umalis ka diyan. Anak. Sa wakas ay nakita na kita. Chen Yuan, umalis ka diyan. Nangangarap pang ang hawakan ang punong pamilya. Mukhang nababaliw ka na. Makingat ka. Ate, pinoprotektahan kita. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng bagay na ito mula sa Heng Shengdao. Sinaktan pa niya ang aking nobya. Baka sakalin ka niya. Nagsasalita ka pa ng kabastusan. Alam mo ba kung sino siya? Zenobia Asia? Hindi ba't isa lang siyang anak ng isang patutot? Bastos. Ete, mali bang sinabi ko? Bakit Montag ako sinasaktan ulit? Chen Ying, sabihin mo sa kanya. Si Chen Yuan ay ang tunay na anak ng punong pamilya. Ano? Anak siya ng punong pamilya? Ibig sabihin ba niyan ay siya ang Tama. Siya ang matagal nang nawawalang panganay na lalaki ng pamilya Chen. Ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Chen. siya ang panganay na lalaki ng pamilya Chen? Hindi ba't naglabas kayo ng anunsyo na nagkamali kayo? Iyon ay peking balita para hindi maghinala ang mga tao. Nagsisiyasat pa kami sa pumatay sa iyong nakababatang kapatid. Imposible. Siguradong peki siya. Ang Jade Pendant. Kung may lakas ng loob ka, gamitin mo ang Jade Pendant para sa dugo. Chen Xian. Sana'y naaalala mo ang iyong mga malalaking salita kanina. Ano pa ang masasabi mo? Anak. Sa mahabang panahon, napakarami mong pinagdaanan. Tingnan Montag. Laki na ng iyong katawan. Inay, miss na kita. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Ayos lang, anak. Nandito ang iyong inay. Ang lahat ng hirap na iyong pinagdaanan. Babayaran ko ng husto. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Chen. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Chen ay sa iyo. Ano? Siya ang tagapagmana ng pamilya Chen? Ako? Magpakatino ka na lang at ibigay mo ang iyong mga ari-arian kay Chen Yuan at tulungan mo siya ng maayos. Hindi pwede. Ang kumpanya ko, galing sa sarili kong pawis. At hirap, isa-isa kong pinaghirapan. Pinaghirapan Montag? Lahat ng puhunan mo nung magsimula ka, ang mga koneksyon mong ginamit, ang mga promosyon. Alin sa mga yon ang hindi galing sa pamilya Chen? Kung wala man akong ambag, may naitulong naman ako. Bakit ko ibibigay sa kanya? Dahil ako ang panganay na anak ng pamilya Chen. Hindi pa ba iyon sapat?
Ikaw, ang panganay na anak ng pamilya Chen. Ano ba ang nagawa mo para sa pamilya? Isang batang nawala ng ilang taon. Babalik lang at kukunin ang lahat. Chen Shan, bantayan mo ang iyong pananalita. Minumura mo ngayon ang tunay na dugo ng pangunahing sangay ng pamilya Chen. Aka naman, iniisip mo na ang asawa ng pinuno ng pamilya Chen ay hindi karapat dapat sa posisyon. Chen Sharon. Kanina, tinawag mo siyang Chen Yuan na anak sa labas. Bastardong galing sa iba. Galit ka na ba sa kinuon pa? Gusto mo na bang mamatay ako noon pa? Pinuno, hindi yon ang ibig kong sabihin. Noon, hindi ko alam na anak mo pala siya. Ngayong alam mo na, may sasabihin ka pa ba? Pinuno, pag-isipan mo muna. Sa tingin ko, kailangan pang pag-usapan ito. Ayaw mong magbago. Chen Ying, Zampalin Montag siya. Ako ni Montag ako? Ako ay Sion. Ano ka ba? Tama na. Si Chen Yuan ang anak ko at ng kuya mo. At siya ang tanging tunay na dugo ng pangunahing sanggay ng pamilya Chen. Nararapat lang na siya ang magmana. Huwag kang magulo. Kung may sasabihin ka pa, wala kang magagawa kundi umalis sa pamilya Chen. Pinuno, nagkakamali ako. Si Chen Yuan, sa unang tingin pa lang, maganda ang itsura. At may dating. Talagang dugo ng pamilya Chen. Kung siya ang magmamana. Bala akong tutol. Tito, kung ganoon ang sinasabi mo, Eddie. Yumuko ka at humingi ng tawad, tapos na ang usapan. Ikaf, Ano pang hinihintay Montag? Yumuko ka na at humingi ng tawad. nagkakamali ako. Mabait. Pinapatawad na kita. Si. Ngayon ay masayang araw ng pagsasama-sama ng pamilya Chen. Jensen, ipag-utos mo na. Paghanda ninyo ang mga katulong ng maaga. Magkakaroon tayo ng family gathering mamayang gabi. Opisyal kong ipapahayag kung sino ang magmamana ng mana. Ziga, head of the family. Uwi na tayo, kuya. CJ. Chen Yuan, huwag kang magyabang ng maaga. Nakapag-ayos na ako ng mga koneksyon sa pamilya Chen. Kung maglakas loob kang tumapak sa bahay ng mga Chen, papatayin kita ng walang libingan. Grabe, ang laki-laki pala ng bahay natin. Kahit gaano kalaki, sa'yo lahat yan. Darating na ang head of the family at ang ed mo. Kailangan kong maghanda para sa hapunan. Hanap ka ng katulong na magpapalit ng damit sa'yo. Parang hindi maganda yon. Anong hindi maganda? Sa'yo lahat ng bahay na to. Uuna na ako. Pasok ka na. CJ. Sino po sa inyo ang makakatulong sa kong magpalit ng damit? Zeno ka? Ako si Chen Yuan. Ang panganay na anak ng pamilya Chen nakakabalik lang. O kaya, ako na lang ang magpalit. Sandali lang. Mukha kang dukha. Nagpapanggap ka pang panganay na anak ng mga Chen. Saka, ilang taon nang nawawala ang panganay na anak ng mga Chen. Nagsisinungaling ka. Hindi man lang gumawa ng magandang dahilan. Totoo, ako talaga ang panganay na anak. Kamakailan lang ako kinilala. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo si Ate Chengxin. Hoy, esong galet. Diretso mo pang tinawag ang pangalan ni Miss Chen. Ziege, tawagin niyo si manager mo. Kakabalik ko lang, kaya naintindihan kong hindi mo ako kilala. Pero hindi mo man lang sinuri ang pagkatao ko. Inatake mo na agad ang pagkatao ko. Ganito ba ang ugali ng mga katulong sa Chen residence? Kung may ugali ako o wala, hindi mo yon dapat husgahan. Sabihin ko sa'yo, ang pamilya namin dito sa Chanshaw, malakas ang impluensya. Kahit na isa lang akong maliit na katulong, mas mataas pa rin ang estado ko kaysa sa'yo na ordinaryong tao. Lene, mukhang kailangan ko talagang linisin ang pamilya Chen. Ang katulong na tulad mo na mayabang, hindi na kailangan. Sino ang nagkakala sa bahay ng mga Chen? Manager Wu, sila yon. Nagpapanggap siyang panganay na anak ng mga Chen para manloko. Buti na lang dumating ka. Tingnan mo ang katulong mo, nagmamalaki dahil sa impluensya mo. Walang basihan, inatake ang pagkatao ko. Bakit hindi mo pa siya disiplinahin? Ang katulong ng pamilya Chen, hindi basta-basta pwedeng utusan ng tulad mong basura. Naintindihan ko na kung bakit sila ganon kalakas ang loob. Palang may sinusuportahan ka pala sa likod nila. Isang maliit na tagapangasiwa, naglakas loob sa bahay ng Chen. Wala na bang disiplina? Disiplina. Sabihin mo, ako si Busyosyong sa bahay ng Chen. 30 taon akong nagtrabaho ng tapa. Kapag wala ang pamilya Chen, ako ang disiplina. Talagang kapag wala ang tigre sa bundok, ang unggoy ang naghahari. May kapatan ka ba magsalita dito? Alam mo ba, anong mangyayari kapag ininsulto mo ang pamilya Chen? Sabihin ko sa'yo, tingnan mo sa ibaba. 5 metro sa ilalim ay ang kulungan ng pamilya Chen. Nandiyan ang lahat, tigreng upuan, pang-ipit ng kuko. Kung hindi ka pa rin makikinig,
Ipapakita ko sa'yo kung gaano kakilabot ang pamilya Chen. Iginagalang kita bilang matanda sa bahay ng Chen, binibigyan kita ng puwang. Kung ngayon ay susuriin mo ang totoo at magsisi ng tapat. Hindi ko na ito pag-uusapan. Kundi itong kulungan sa ilalim ng paa. Ikaw mismo ang makakaranas. Si Ji Woo, nagbabanta sa'yo, naghihimagsik na siya. Anong hinihintay mo? Dakpin siya. Bunutin ang kuko niya. Bitawan. Anong nangyayari ang ingay? Naku, Yang Master Xuan, bakit ka nandito? May nagpapanggap bilang panganay na lalaki ng pamilya Chen. Plano ko siyang ilagay sa kulungan at bunutin ang kuko. Chen Xian. Chen Yuan. Hindi niyo ba siya kilala? Isa siyang impostor. Dadalhin ka o naziya agad. Chen Xian, buti na lang dumating ka. Pakisawayan mo ang mga tauhan mo. Ji Woo, ang ingay dito. Ang Panginoon at si Chen Xin. Hindi ba sila nagtanong? Hindi pa bumalik ang Panginoon? Huwag kang mag-alala. Ayusin ko sila agad. Hindi makakaabala sa Panginoon. Sige na. Kung gagalawin niyo ako, pagbalik ng Panginoon, magdudusa kayo. Wala kang karapatang magsalita. Dakpin na siya. Chen Xian, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Tigil, Yang Master Xuan. Siya nga ba talaga ang panganay na lalaki ng pamilya Chen? Siyempre, bitawan niyo ako. Hoy, bakit bibitawan? Hulihin siya. Chen Xian, anong ibig mong sabihin? Pinakawalan kita kanina dahil akala ko sobrang malupit ka. Bakit mo pa kailangang bunutan siya ng kuko para pagdusahan? Mas mabuti pang bigyan siya ng mabilisang kamatayan. Hahaha, matalino talaga si Xian na yung master. Sundin ang utos ni Xian. Dalhin mo siya at patayin. Chen Xian, may masamang balak ka. Puro kasinungalingan, hindi ka ba natatakot mahayag? Pagbalik ng head ng pamilya, tingnan natin kung ano nang gagawin mo. Ano NG hinihintay Montag? Nakatingin ka lang habang iniinsulto ako. Mang-insulto sa tagapagmana ng pamilyang Chen. Mukhang gusto mo nang mamatay. Sinasaktan mo ako. Hindi ka ba natatakot na ako talaga ang panganay na Chen? 30 taon akong nagtrabaho ng tapat sa pamilyang Chen. Kung ikaw ba talaga ang panganay na Chen, isang tingin ko pa lang ay malinaw na sa akin. Mukha kang disente pero isa kang basagulero. Hindi ka karapat-dapat sa pintuan ng mga Chen. Panganay na Chen, ihahap ko sa iyo ang ulo ko. Sige, pagdating ng panahon, isa-isa kong kukunin. Ang inyong mga ulo, kasama na ang sayo, Chen Xian. Sige na, huwag na mag-aksaya ng oras. Dalhin na siya. Malapit nang bumalik ang head ng pamilya. Baka maabala ang kanyang kapayapaan. Hindi ninyo kayang panagutan iyon. Yung Master Xian, maayos naman po ba ang paghawak ko? Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawalan ng pabuya. Hahaha. Changsu. Lumabas ka na, takpan mo ang bibig niya. Huwag mong gambalain ang katahimikan ni Chen Sui. Ano ang nangyari? Ang ingay-ngay. Ganito po, Mr. Shue. Kanina po, may isang napakalakas ng loob na impostor. Pumunta siya sa Chen residence para magulo. Zumunod na po ako sa utos ni Yang Master Xian. Dinala ko na siya sa Dungyon at inayos. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ito makakaabala sa family banquet ngayong araw. Chen Chen, nakita Montag si Chen Yuan? Hindi ka o nakita si Chen Yuan. Anong Chen Yuan? Ay, Sandali, naalala ko. Pumunta siya sa itaas para magpalit ng gamit. Hanapin mo na lang siya sa itaas. Pupunta ako titingin kung may anumang bagong pangyayari. Ipaalam mo sa akin. Yang Miss Chen Shue po. Wala pong kahulugan ng paglapastangan sa inyo. Siyempre, ngayong may yung Master Xian na ang pamilyang Chen. Sa tingin ko, hindi na kailangang ipaalam sa inyo. Chen Xian, matagal na siyang hindi. Ushushong, kayo'y napakawalang galang. Ganito ba ang paraan ng pagsasalita kay Miss Chen Su? Paumanhin, ipapaalam ko sa iyo kung may mangyari. At ang ipinag-utos mo noong nandito ka, hindi mo kailangang bigyan ng mukha si Chen Su. Iba na ang panahon ngayon, muntik mo nang masira ang plano ko. Paumanhin, Xian, mag-ingat ako. Dumating na ang puno ng pamilya. Bitawan mo ako, bitawan, tulong, yenen. Ma at Chenin, tulong. Tingnan natin agad, Sage. ano ang ginagawa ninyo? Gusto nitong batang itong makapasok sa Chen Mansion para magnakaw. Salamat kay tagapangasiwa Wu at kay Xian. Nahuli na nila siya. Tama. Espesyal na inutusan kami ni Xian. Dalhin siya sa kulungan at patayin. Huwag kang mag-alala, Ying. Gagawin namin ito. Hindi namin siya pahihintulutan makaistorbo sa hapunan. Ano ba ito? Bitawan ninyo siya agad. Ying, gusto mo bang ikaw ang humawak sa kanya? Kalokohan, alam mo takbi akong zinuzia? Hindi ba siya mabuting tao lang? Bastos, siya ang nawawalang panganay ng pamilya Chen. Anak ng puno ng pamilya, kanina. Gusto mo bang patayin ang tagapagmana ng pamilya Chen? Hindi. Si Wu ang nagutos. Ginawa lang namin ito. Hindi namin kayang pumatay.
At sinabi sa amin ni Xian ng matatag, hindi siya panganay ng pamilya Chen, walang kinalaman sa amin. ABA, Aikao, Wu Shouzhong at Chenchuan. Kayo dalawa, magtungo kayo sa kulungan. Pag-usapan natin ito mamaya. Ano ang nangyari? Ma, si Wu Shouzhong at Chen Chen. Nagtutulungan sila, walang pagsusuri. Gusto nilang patayin ako. Nagrebelde sila. Bumalik na ang puno ng pamilya. Ha, bakit ang bilis? Hindi pa handa ang hapunan, inaalala mo pa. Ang hapunan mo, may malaking problema. Chenchuan. Bakit ka nagpanik? Ako. Wala, dumating na ang puno ng pamilya. Hinahawakan mo ang puno ng pamilya, lalaban ako. Wu Shouzhong. Mukhang nalilito ka na sa katandaan. Ying, bakit Montag ako sinuntok, ha? Hindi mo ba nakita na may hawak na hostage ang magnanakaw sa may-ari? Naiintindihan ko na, gusto mo si Xian, ang batang Panginoon, ang posisyon ng tagapagmana. Balak mong hawakan ang may-ari bilang hostage. Ito ay paghihimagsik. Ang lakas ng loob mo. Mukhang nawawala ka na sa sarili mo. Si Chen Yuan ay tunay na. Panganay na anak ng pamilya Chen. Matagal na nawala, ngayon lang muling nagkita sa may-ari. Gusto mo pa siyang patayin? Ayaw mo na ba ng ulo mo? Hindi ako naniniwala. Xian na batang Panginoon, gawin mo na ang kapangyarihan mo bilang tagapagmana. Si Chen Ying ay gusto gawin ang kapangyarihan militar. Ito ay paghihimagsik. Xian na batang Panginoon. Ayaw mo na bang mabuhay? Nangahas ka pa sa hari ng hukbo ng Tianshao, ng insulto, at naghangat pang saktan ang bagong bumalik na. Panganay na anak ng pamilya Chen. Sa tingin ko, dapat ka ng parusahan ng kamatayan ngayon. Chen Ying, patayin mo na siya bilang babala. Hoy, Xian na batang Panginoon. Anong ibig mong sabihin? Kanina, ikaw ang nagsabi ng matibay na hindi siya ang panganay na anak ng pamilya Chen, kaya dinala ko siya. S.A. Kulongan. Hindi ka pwedeng magbago ng salita. Huwag kang magsinungaling. Sa tingin ko, tiyak na may nag-utos sa iyo mula sa ibang pamilya. Gusto mong patayin ang panganay na anak ng pamilya Chen para magulo ang pamilya Chen. Napakasama ng plano mo. Dadalhin kita sa kulungan para sa masusing pagtatanong. Halika! Tumigil ka! Sa ganitong sitwasyon, gusto mo pang magpanggap. Sa tingin ko, dapat ipatawag ni Ate Ying si General Qinglong para kayo'y patayin. Aray! Panginoon, kahabagan. Panginoon, kung hindi sa utos ni Chen Xian, ay 10 tapang ang ibigay mo sa akin. Hindi ako maglalakas loob na lapastanganin ka. Hindi ko alam. Nakita ka o zila. Tiyak na tumanggap sila ng pera mula sa ibang pamilya. Gusto nilang guluhin ang pamilya Chen. Huwag kang maniwala sa kanila. Tama na. Ang ingay-ingay ninyo, hindi maganda. Masayang araw ngayon, hindi dapat may pagpatay. Salamat, may-ari. Salamat. Maliligtas sa kamatayan, pero may parusa pa rin. Wu Shouzhong, mulan gayon. Hindi ka dapat lumabas ng kulungan ng pamilya Chen. Araw-araw, pumunta ka sa lugar ng parusa at lumuhod ng 3 oras. Sige, salamat, may-ari. Chen Chen. Sa tingin ko pa naman, tito kita nung ako'y inakusahan, sa'yo humingi ng tulong. Hindi mo lang tinulungan, pinagtulungan mo pa ako. Grabe ka. Mali pala ang tingin ko sa'yo. Oh. Hindi mo ba gustong bunutin ang mga kuko ko? Sa palagay ko, ikaw muna ang dapat magsaya. Tama ang anak kao, Chenchuan. Pagkatapos ng handaan, ikulong sa bilangguan, bunutin ang mga kuko. 7 pang araw na pagkakakulong para mag-isip. Kapag sumuway, parusahan. Ate, nagkamali lang ako. Maniwala ka sa akin. Shenxian, pinabubuhay ka pia. Dahil bago mamatay ang kuya mo, sinabihan ako na alagaan ka. Ang kanyang kaysa isang kapatid. Babalaan kita. Kung may masamang balak ka pa kay Chen Yuan, sabihin mo na lang mismo sa kuya mo sa kabilang buhay. Hindi. Wala talaga akong masamang balak. Siege, tara na. Magsimula na ang handaan. Anak. Pagkatapos ng gabing ito, lahat ng ari-arian ng pamilya Chen ay ililipat sa pangalan mo. Kasama ang kapangyarihan sa hukbo ng Tianshao, ang posisyon bilang gobernador, ang yaman ng samahan ng mga ngalakal ng Tianshao, at ang kumpanya mong Chen Xian's Hungry Group. Chen Xian. May problema ka ba? Ha? Wala akong problema. Anak, ikaw na ang magiging pinuno ng pamilya Chen. Dapat mong pamunuan ang pamilya Chen tungo sa karangalan. Una, kailangan mong makuha ang pabor ng emperador. Ang emperador? Ibig mong sabihin, si Zhu, ang hari ng Hong, ay darating mismo sa Tianzhu. Tama.
Malapit nang dumalaw ang hari sa Tianshao. Makalipas ang 1 linggo, magkakaroon ng Shenglong na pigi upang pumili ng isang punong ministro para sa Hong. Anak, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Kung magiging punong ministro ka, akyat pa ang antas ng pamilya natin. Huwag kang mag-alala, ina. Hindi kita bibigyan. Mabuti. Tapos na ang handaan ngayong gabi. Maga kayong umuwi at magpahinga. Chenshaan, maging disente ka. Sumunod ka na lang sa bilangguan at hintayin ang parusa. Huwag mo akong pilitin. Chen Xian. Huwag kang masyadong mag-alala. Kapag naikuha ko na ang Hungry Group mo, titiyakin kong may pwesto para sa'yo bilang station manager. Hoy, Chensin, gusto mo na naman ng lahat para sa sarili mo. Ngayong gabi, kasabay ko maligo ang bunso. Akin siya, wala akong pakialam. Sigish, pwedeng maging seryoso naman kayo. Iminumungkahi ko, sabay-sabay na lang tayong tatlo. Ako. Hoy, sandali, huwag niyo akong hubarin ngayon. Pagbubugay sa Pangulo ng Bansa. Xiaoru, ano ba ang sinabi ko sa iyo? Pagdating ko dito sa Tianshao, nagbabalak akong mag-imbestiga ng palihim. Bakit mo pa ginawa ang malaking paghahanda na ito? Hindi ba malalaman ng lahat na ako ang Pangulo ng Bansa? Pangulo, magulo ang Tianshao. Natatakot akong dahil sa damit mong pangmanggagawa. Baka kapag initan ng masasamang loob dito. Iyon nga ang gusto kong mangyari. Gusto kong mag-imbestiga sa Tianshao bilang isang ordinaryong mamamayan. At saka, dala-dala ko ang selyo ng bansa. Kapag ipinakita ko iyon, hindi nila ako magagalaw. Naiintindihan ka o. Alis na po ang anak ninyo. Maganda ang gawain kamay dito sa Tianshao ay. Hoy, kayong hamak na manggagawa. Ano ang hinahawakan ninyo? Esensya na po, dalagita. Hindi ko alam na bawal palang hawakan ang kotse ninyo. Maganda kasi talaga ang kotse. Hindi ko napigilan. Hindi bawal hawakan ng lahat. Bawal kayo ang humawak. Alam mo ba kung magkano ang kotse na ito bago mo hawakan? Magkano ba ang pera mo? Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Dalagita, huwag kang maging mapangmata. Kaya't kanino man. Dapat may pangunahing respeto. Sino ka para turuan ako? Tigil ang daldal at magbayad ka. Bakit? Magpayat? Ano ba? Dahil nadumihan ng kamay mo ang kotse ko. Magbayad ka, ngayon din. 5 milyon. Dalagita, hindi ka makatarungan. Isang hipo lang naman. Bakit mo ako pinapabayad ng 1 milyon? Kamay ng isang manggagawa ang humawak sa kotse. Sino pang negosyante ang bibili nito? Dahil hindi na ito mabibenta. Mas mabuti pang bayaran mo ang orihinal na presyo. Ano naman ang manggagawa? Hindi ba tao ang manggagawa? Par-pareho lang tayong kumakain. Nag-iiba-iba pa ng antas at halaga. Ikaw na kumakain ng tinapay na mais, may hambing mo ba sa kumakain ng shark's fin? Tingnan mo ang kahabag-habag mong itsura. Kung hindi mo kayang magbayad, magbenta ka ng dugo o ng laman loob mo. Tulat Montag. Basura ng lipunan, sayang lang ang kinain ninyong bigas. Mas mabuti pang makatulong kayo sa lipunan. Nakakagalit. Isang batang dalagita ka. Bakit ang sama ng bibig mo? Buti na lang ako ang personal na pumunta sa Tianshao. Kung hindi, ilang inosenteng mamamayan. Ang pag-initan ng mga tulad mong hama, bakit ang ingay? Gusto ko pa namang tumingin ng kotse. Ay, Ginoong Fang, pasensya na po talaga. Eto kasing manggagawa, nadumihan ang mamahalin nating kotse. Pinapabayat ko po siya. Mga walang kwentang manggagawa, puro pagtatrabaho lang ang alam. Ang baho-baho mo, yung kotse na nahawakan mo. Sino pa ang bibili? Mga sinungaling kayo. Saan galing ang baho ko? Amuyin mo. You, umalis ka diyan. Anong klaseng tao ka? Hinahawakan mo girlfriend ko? Hindi mo ba alam sa Tianshao? Anong klaseng tao ako? Si Fang Chongqian? Isang salita lang, wala ka ng trabaho dito. Fang Chongqian, tumigil ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Chen Yuan? Ay, Boss Chen. Bakit ka nandito? Naglalaro lang kami, hindi ko siya inaapi. Hoy, Fang, parang mali. Tingnan mo, suot ni Chen Yuan yung uniform ng delivery.
Malamang hindi siya naging presidente ng Lishan Group. Kaya nakde, delivery na naman. Sabi ko na nga ba? Bakit ibibigay ni Chensin ang Lishan Group? SAyo? Hindi ka na nga makapagpalamon. Makikialam ka, PA? Baka malate, young delivery MO. Kuya, okay ka lang ba? Okay lang, salamat, par. Hoy, zinong nakutos. Natulungan mo siya? Isang manggagawang mabaho. Dumating ako sa tindahan ng 4S upang hawakan ang lutsuri kotse at ito ay marumi. Dapat gumapang palabas na parang aso. Hinawakan ko lang ng dahan-dahan. Kailangan ba? Ganito? Dahil lang sa damit ko? Kuya, wag mo nang kausapin, walang silbi. Ako nang bahala. Pare, wag kang magpasikat. Ikaf, isang delivery rider ka lang, baka mapika. Kahit ano pa ang trabaho ko, hindi ko hahayaang maapi ang iba. Pero, Sige na, panoorin mo na lang. anong pinag-uusapan enyo diyan? Makbayat ka. O kaya, gumapang ka sa sahig, tumahol ng 2 bises. Pamatawa ako. Baka sakali. Makiusap ako para sa'yo. Fang Chongshan. Hintayin mo lang. Oy, General Kinglong, utos ko, dalhin mo ang Chanzu Corps. Mas mababa sa 10 minuto mula sa Jiangbi Road, 4 la store. Parusahan kita. Tionjo Core. Nakakatawa. Chen Yuan. Nakbibiro KBA, Alam NG lahat SA Tiansu ang Tiansu Core. Iyon ang kay Chen Ying. Chenyuan, sa pagkakataong ito, sumalpok ka sa matigas na bakal. Akala mo takti si General Chenying ay kasing daling lokohin ni Presidente Chensin. Ang pagpapanggap mo bilang General Chenying. Ayon sa Art of War ng Tianxiao, dapat patayin ng lahat. Mukhang hindi talaga updated ang balita mo. Kagabi, nagkaroon ng family gathering ang mga Chen. At ipinagkatiwala na sa akin ang command ng Chanzu Corps ngayon. Ako na ang hari ng mandirigma ng Tianzhou. Aray. Hari ng mandirigma. Tol, sobra na ang pagyayabang mo. Isang delivery rider ka lang, paano mo mapapagalaw? Ang Tianzu Core. Hindi ito biro. Dito, huwag kang mag-alala, makikita mo sa loob ng 10 minuto. 10 minuto pa, wala akong oras dito para maghintay sa inyo. Hindi magbabayad at hindi susuko, ha? Papakitaan ko kayo ng tunay kong lakas. Ano ang gusto mo, magluluhod ka ulit sa akin? Itaka, noong nakaraan, nadala lang ako sa pananakot mo. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Ano ang gagawin mo? Ang paglapastangan kay General Chenying, dapat patayin ng lahat. Ngayon, para sa dangal ni General Chenying, alisin ko ang masasamang elemento. Tingnan ninyo, natatakot na kayo. Magsuko na kayo, huli na. Fool, umalis ka na, bata ka PA. Huwag mong hayaang ang maliit na bagay na ito. Sa liwanag ng araw, mang-api sa mga manggagawa. Hindi ito maliit na bagay, pakikialaman ko ito. Mabuting binata, dahil sa sinabi mo. Hindi na sayang ang pagpunta ko sa Tianxiao. Pagkatapos ng 1 linggo, aakyat na ang iyong buhay. Isang construction worker, isang mabahong delivery rider. Ano ba ang pinagmamalaki ninyong dalawa? Ha? Magtutulungan ba kayong dalawa? Sige, ayon sa Art of War ng Tianxiao. Ang pagtatakip sa kriminal ay kapareho ng kasalanan. Tingnan ninyo, papatayin ko kayong pareho. Ang daldal ninyo, bakit hindi kayo kumilos? Takot ba kayo? Sino ang nagsabing takot ako? Hawakan mo ito. Sige, saksakin mo silang dalawa. Ako. Siyempre, ito ay pagkakataon para maparangalan ang angkan mo. Ibinibigay ko ito sa iyo, Sage. Hindi ka o kaya. Mga duwag, wala na kayong oras. Kung maglalakas loob kang kumilos, ang kotse na hinawakan ng mabahong manggagawa. Ibibigay ko sa iyo, Sage na. Tumigil ka. Sa liwanag ng araw, nangahas kang magdala ng patalim at manakit. Ang lakas ng loob mo. Hindi ako. Si Fang Xiao ang nag-utos sa akin. Naku, General Kinglong, kamusta ka na? Kilala ba kita? Ako si Fang Hongtian, ang panganay ng pamilya Fang. Nakikain ka pa sa amin, hindi mo ba naalala? Pamilya Fang.
Parang nalalaka o. Naku, Panginoong Mandirigma, buti na lang dumating ka. Ang magnanakaw na ito, nangahas pang makunwari na siya ang mandirigma ng Tianshao. Ayon sa batas ng Tianshao, karapat dapat siyang patayin. Kanina, tinanggal namin ang isang peste para sa Tianshao. Oo nga. General Kinglong, ngayong nandito ka na. Hindi na kami makikialam. Ikaf na. Sige na, patayin mo na siya. General Kinglong, talagang laganap ang mga matatainga mo sa Tianzhou. Ang dami mong kakilala. Talagang karapat-dapat sa titulong pangalawang general ng Tianzhou. Chen Yuan, napapaliv ka ba? Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nahusgahan ang mga personal na ugnayan ni General Kinglong? General Kinglong, ang pakikipagkaibigan sa aming pamilya Fang ay pakilala sa kapwa mandirigma. Kailangan bang makinig sa tahol ng asong tulad mo? Manahimik ka. Kailan ako nakipagkaibigan sa pamilya Fang? General, nakalimutan mo na ba? Noong kumain ka sa amin, may regalo ang aking ama para sa iyo. 88, 880, 000. General Kinglong, pala ka palang maghanap ng swerte. Kailangan ko bang pumili ng mabuting araw para sa'yo? Upang magretiro ka na? Kalokohan. Kailan ako tumanggap ng regalo mula sa pamilya Fang? Purong kasinungalingan. General Kinglong, maging makatwiran ka naman. Siya ang tuloy-tuloy na naninira sa iyo. Bakit hindi mo siya sinasaktan? Patawarin mo po ako, Panginoong Mandirigma. Hindi ko po talaga tinanggap ang anumang regalo mula sa pamilya Fang. Pero dahil sa hiya, pinagbigyan ko lang sila ng kaunti. Ako po ay nagkakamali. Panginoong Mandirigma, bigyan ninyo po ako ng pagkakataong magbago. General Kinglong, ano po ang ginagawa ninyo? Ang lalaking ito ay isang sinungaling at hamak na tao lang. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Engga bulag, hindi ninyo nakikilala ang dakilang tao sa harap ninyo. Ito ang tunay na mandirigma ng Tianshao. Imposible. Nakita ko mismo na nakasakay siya sa electric bike. Paano siya maging ang mandirigma na pangalawa sa pinakamakapangyarihan? Sinasabi niyang sasaktan niya ako. Ang Panginoong Mandirigma ay palaging mapagkumbaba. Bago umalis, kailangan pa bang magpaalam sa inyo? Tol. Ay kaupiye talaga ang Heavenly State War God. Ako? Hindi ako Heavenly State War God. Binayaran ko lang yang mga yan. Ganon pala. Ingat ka na lang, Tol. Huwag mong ipahalata. War God, ang tatlong to, walang respeto at suwel. Anong gagawin natin sa kanila? Huwag, wagad. Nagkakamali ako. Hindi ko dapat minamaliit ang mga manggagawa. Hindi ko dapat minamaliit ang mga ordinaryong tao. Ipagpaumanhin mo na ako. Tingnan mo yung mga duwag na yan. Nadaya kayo ni Chen Yuan. Ano na namang paloloko ang ginawa niya? Sasabihin ka o kay General Chen Ying. War God. Si Fang Chongqian ayaw magbago. Walang pag-isa. Papatayin na ba natin? Chen Yuan, kung kaya Montag, patayin Montag ako. Sige, sige. Di mo magagawa. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na paghihirap. General Kinglong, gusto mong magbayad sa kasalanan mo? Kunin mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Fang para mapilitang mamuhay sa lansangan ang mga Fang at magtrabaho ng gusto para lang mabuhay. Sige. Utos ng War God, kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Fang at ipagbawal ang anumang galaw nila sa Heavenly State. Alis na. Sige. General Kinglong, sandali lang. Nadaya ka talaga ni Chen Yuan. Salamat sa pangunawa, War God. Gagawin ko ang lahat para sa bayan. Gagawa ako ng mabuti. Okay ka na, Tito. Maraming salamat, Tol. Kung wala ka, ako'y talagang magdudusa ng tahimik. Walang problema. Basta nandito ako sa Heavenly State. Walang mang-aapi sa inyo. Nakikita ko, hindi ka ordinaryong delivery rider. Huwag kang mag-alala, Tol. Tutulungan kita dahil tinulungan Montag ako. Ano ba ang pangalan mo? Tito, salamat sa offer. Pero ayaw kong magpakilala pagkatapos tumulong. Huwag mo nang alalahanin ang pangalan ko. Basta Chen ang apelyido ko. Kailangan ko nang ibalik ang uniform. Maliit na ako. Alis na ako, Tito. Tol. Apelyido Chen pala. Hoik Xiao Pakyuziza Montag nga. Yung lalaking boss na may apelyidong Chen sa Tianshao. Malaking tulong ang ginawa niya sa akin kanina.
Ito na ang magiging bagong punong ministro. Bakit hindi sumasago si Princess Ju Ru? Boss Chen Shi an po ba ito? Ikaw si Princess Jo Ru. Pagpupugay sa prinsesa. Nagkakilala na tayo, huwag kang mahiya. Narito ako ngayon bilang tagapaghatid ng utos ng aking ama, ang hari, upang magdala ng isang malaking regalo. Ano? Regalo mula sa hari? Anong regalo? Ang selyo ng punong ministro ng Honggu. Nais ng hari na italaga sa iyo ang posisyon. Totu ba? Ito ay pangulan sa tagtuyot. Salamat sa malaking tulong, Princess Zauru. Anong malaking tulong? Ako ay Epsilon. Tagapaghatid lamang ng utos ng hari. Hindi ba't ang pagbibigay sa akin ng posisyon ng punong ministro ay dahil sa mabuting salita ng prinsesa? Siyempre hindi. Bigla na lang sinabi ng hari na ibibigay. Ang selyo sa lalaking boss na Chen sa Tianshao. Sa buong Tianshao, kayo lang ang tumutugma. Akong gayon. Sa Tianshao, lalaking boss na Chen. Ako lang. Mukhang nakita ng hari ang aking kakayahan. Napakatalas na mata niya. Natalaga ka na. Sa ilang araw, Dumalo ka sa Shanglong Banquet. doon ay ipapahayag ng aking ama, ang bagong punong ministro. Walang problema, nandoon ako. Alis na muna ako. Swerte. Akin na ang posisyon ng punong ministro. Chen Yuan, tapos ka na. Kuya. Kuya, tulong mo ako. Si Chen Yuan na yon. Paano nakapaglagay sa Tianshao Garrison? At sinamsam ang aming pang-family. Kuya, ipakiganti mo ako, kuya. Walang kwenta. Anong panic? Natalaga na ako bilang punong ministro ng Honggu. Sa ilang araw, maghahanda ang hari ng Shenglong Banquet. Doon, ako ang mananaig. Kapatid, kung makita mo ang hari sa bangkwet, maging tapat ka. Katulad mo, galing din sa hirap. Ang ating hari. Dumaan sa maraming pagsubok, bago umabot sa trono. Basta maging tutu ka. Talagang mapapakilos siya. Ate Xin, huwag kang mag-alala. Pagdating sa katapatan, hindi talaga ako matatalo ng mga mabubulakbol na negosyanteng ito. Tanggang-tangganan ka. Tapos sasabing matapat. Ang galing magpuri sa sarili. Chen Yuan, ang galing mo sa pangungumbinsi. Ilang salita lang, napasunod mo na ang pamilya. Sayang lang. Tapos na ang iyong magandang buhay ngayon. Su Hongxiu. Chen Xian. Ikaw nawalan ng trabaho, ikaw naman nawalan ng kumpanya. Anong mukha ang dala ninyo para pumunta sa pagtitipong ito? Chen Yuan, huwag mong isipin na dahil sa swerte. At nakuha mo ang ilang mana, ay kapantay mo na kami. Sa mga nasa mataas na lipunan. Kahit pansamantalang wala ako sa poder. Ikilos lang ako ng bahagya. At babalik din sa akin ang lahat ng dati kong pag-aari. At ikaw, Chen Yuan, isa ka lang. Hamak na delivery rider. Habang buhay. Magiging tagapaghatid ka lang. Kayong dalawa, sa salita lang kayo, magaling mag-aliw sa sarili. Sa mga makapangyarihan dito sa pagtitipong ito, ang karanasan lang ng kapatid ko. Ang pinakamalapit sa hari. Huwag na kayong mangarap na makaharang sa daan. Chen Xian, Neijing. CEO ka naman ng Gaelian Group. Bakit nung naging kasama mo si Chen Yuan, naging tangga ka rin? Sa lipunan ito, ang mahalaga ay pakikisama. Anong silbi ng pagiging magkatulad ng karanasan? Wala namang kwenta yun. Fang Chongchen. Kung ganoon ka kagaling sa pakikisama, bakit ganyan? Ang kalagayan mo ngayon? Huwag kang masyadong magyabang, Chen Yuan. Si Kuya Xian, matagal na napansin ng hari, at itinalaga bilang punong ministro ng Honggu. Ikaw, ihandog mo na lang ng maayos ang iyong mana. Ano? Bakit mo sinabi sa kanya? Gusto ko pang panoorin ang komedyanteng ito na magpapakita. Hindi pwedeng itinalaga. Paano itatalaga ng hari ang posisyon ng punong ministro? S.A.U. Shenshen? Galit na galit siya sa mga tulad mong mapagsamantalang amo. Kung hindi ko samantalahin ang mga empleyado, saan ako kukuha ng pera? Tiyak na, nakita ng hari ang aking potensyal. Bago pa man siya dumating, napagpasyahan na niyang ibigay sa akin ang posisyon. Ang pagtitipong ito, formalidad lang. Kayong mga tanga lang. Ang naniniwala sa katapatan. Ang pagiging punong ministro ay tungkol sa kakayahan. Ayong dalawang hangal. Malapit nang maubos ang mana ng pamilya Chen dahil sa inyo. Mas mabuti pang ibalik mo na agad kay kuya. Hindi ako naniniwala. Paano ibibigay ng hari ang napakahalagang posisyong ito? Nang basta-basta sa inyo. Binobola niyo ako. Binobola ka? Ha ha ha. Naiintindihan ka o,
Kuya Xian. Asilampas na ito sa kakayahan ni Chen Yuan. Isa lang naman siyang hamak na delivery rider. Tingnan mo, nandiyan na ang prinsesa. Kung hindi ka naniniwala, ikaw mismo ang magtanong. Maligayang pagdating sa Ascending Dragon Banquet ngayong gabi. Sa kasamaang palad, ang posisyon ng punong ministro ay itinalaga na ng hari. Kaya ang Ascending Dragon Banquet ay magiging isang salon ng mga kilalang tao. Narinig mo na? Tanggapin mo na, Chen Yuan. Iyan ang katotohanan. Makapangahas ang isang hamak na magtanong, bakit itinalaga ng hari ang punong ministro? Lahat ng narito ay puno ng pag-asa. Kung hindi magbigay ng paliwanag ang hari, sa bayan, baka hindi ito matanggap ng lahat. May sariling pag-isip ang hari. Walang dapat pag-usapan. Tama. Kung talagang karapat-dapat ang taong ito, maaring mawala ang pagdududa ng mga mamamayan ng Honggu. Isang linggo bago ang taong ito ay nakatulong ng malaki sa hari. Hindi na dapat sabihin pa ang iba. Walang dapat itago. Makinig kayong mabuti. Ako, si Chen Xian, ang bagong punong ministro ng Honggu. May problema ba? Si Chen Xian NG ang Chen pala. Princess Azuru, totoo ba ang sinasabi ni Chen Xian? Talaga bang ibibigay ng hari ang posisyon ng punong ministro? Sa isang bulakbol na palaging lugi sa negosyo. Tama. Si Chen Xian ang itinalaga. Sa paghirang ng mga opisyal, laging isinasalang-alang ng hari ang karakter. At ang karakter ni Ji Chen Xian, ang humikayat sa aking ama. Ang kanyang karakter, ang mga ginagawa ni Chen Xian sa likod, ay kasuklam-suklam at alam ng lahat. Tiyak na may pandaraya siya para malinlang ang hari. Kailangan kong makipag-usap mismo sa hari. Wala nang dapat ipaliwanag. Ibinigay na sa akin ng hari ang selyo ng punong ministro. Ang pag-upo ko bilang punong ministro ay tapos na ang usapan. Chen Yuan, ibalik mo na agad ang mga ari-arian ng Angkan Chen. Hala, kung talagang magiging punong ministro si Chen Xian, magbabalik na ako sa Tianshu Dongshan. Sa tamang panahon, ang pagsakop sa pamilya Chen ay isang bagay lamang ng oras. Princess Azuru, maaari mo ba akong dalhin para makita ang hari? Kaya mong paglayan namin sa mga bagay ni Chen Xian. Mga kasuklam-suklam na krimen. Kung malalaman ng hari, kung anong uri siya ng tao, tiyak na hindi niya ipagkakatiwala sa kanya ang posisyon ng punong ministro. Ginoong Chen Yuan, huwag ka nang magsalita pa. Sinabi na ng hari. Ngayong araw, maliban kay Ginoong Chen Xian, wala siyang gustong makita. Hoy kuya, parang may naririnig akong azong. Tumatahol ng walang tigil, tinamaan ng pamalo, at hindi na nagsalita. Talagang hindi kayang buhatin ang puti, kahit gumamit ng daya, para nakawin ang ari-arian ng mga Chen mula kay Xian. Pagdating sa tunay na kakayahan, wala pa ring kwenta. Tumigil na kayo sa pagsasalita. Si Chen Yuan man ay ang panganay na anak ng pamilya Chen. Chen Yuan, huwag kang makalala. Kapag nabawi ko na ang aking negosyo, sisiguraduhin kong patuloy kang magde-deliver. Pagkatapos ng lahat, para ka namang ipinanganak para sa trabahong iyon. Ha ha ha. Huwag kang matakot, Bonso. Kausapin ka o ang hari. Baka may pag-asa pa ang sitwasyon. Mas mabuti pang lumuhod ka sa harap ko kaysa hanapin ang hari. Ngayon, kung kayong dalawa ay lumuhod at humalik sa aking mga paa, baka magpakabait ako. At payagan kayong magtrabaho sa isang delivery station. Grabe na ang pagmamalabis. Hindi makatarungan. Bonso, huwag kang magpadala sa emosyon. Ate Xin, palagi mo akong tinutulungan. Ngayon, ako naman ang bahala. Hari, kailangan mong lumabas ngayon at malaman ang katotohanan. Kung hindi mo magagawa ang mga manahog sa mga kamay ni Chen Xian, tiyak na magdudulot ito ng malaking pagdurusa. Ikaf. Ipaalam sa hari, may nakakagulo sa piging na umaakyat na dragon. Ano? Wala bang nangyari kay Ginoong Chen? Likas at maayos po si Boss Chen. Ang mga nakakagulo lang ay hindi nasisiyahan sa desisyon ninyo. Ay talaga ang posisyon ng punong ministro kay Boss Chen. Sumisigaw sila na kailangan ninyong lumabas. Hindi na intindihan ng mga mapagmataas na ito. Higit sa kakayahan, mas pinahahalagahan ko ang pagkatao ng isang tao. Si Boss Chen, sa isang taong nakadamit pa ang manggagawa, ay nagsalita ng may prinsipyo. Ang kabutihang iyon, ilan lang sa mga makapangyarihan ang mayroon. Gusto kong italaga sa kanya ang posisyon ng punong ministro dahil inaasahan kong ang gobyerno ay magkakaroon ng mas maraming taong tapat at mabait tulad niya. Tama po ang sinabi ng hari. Paano natin haharapin ang mga nagkakagulo? Palayasin na lang ang mga nagkakagulo. Ngayon, bilisan ninyo. At anyayahan si Ginoong Chen. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Ang pagtulong sa 4S store ay... Kailangan kong kausapin ang hari ng harapan. Chen Yuan, nababalik ka na bia. Nakapala ka sa Dragon Ascension Banquet. Prinsesa Zhuo. Iminumong kahit kong dalhin agad si Chen Yuan. Sa labas at bitayin, huwag hayaang gambalain ang hari. Chen Yuan, nag-utos ang aking ama. Na walang dugon gayon. Kung aminin mo ang kasalanan, at tatanggap ng 80 palo, maaari kitang patawarin. Kung hindi, papatayin ko ang buong angkan mo. Prinsesa Xiaoru, sa palagay ko ang pagpatay sa buong angkan ay kailangang pag-isipan. Huwag ka nang magulo, kapatid. Magmano ka kay Prinsesa Zauru at humingi ng tawad. Hindi ako naniniwala na kayang impluwensyahan ni Chen Xian ng hari sa pamamagitan ng kanyang pagkatao. May hindi pagkakaunawaan dito. Kailangan kong kausapin ang hari ng harapan.
Ipinagwalang bahala niya ang hari, ginulo ang Dragon Ascension Banquet, karapat dapat siyang mamatay. Dalhin siya sa labas at hasyan ng 5 kabayo. Bitawan. Prinsesa Zauru, nagkamali lang ang kapatid ko. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Boss Jen, nag-alala ang hari sa kaligtasan mo. At nais kang anyayahan sa lounge para uminom ng tsa. Salamat sa pagtulong sa 4S Store. Ano, 4S Store. Noong nakaraan, nagbihis ang hari bilang manggagawa at nag-imbestiga sa 4S Store ng incognito at nahirapan siya. Salamat kay Boss Jen na tumulong at nagsalita ng matapang. Kaya hindi siya naapi ng mga masasamang tao. Totoo ito, kuya. Siyempre naman, wala kang pakialam. Maliit na bagay lang. Dalhin mo ako sa hari. Sandali, ano ang tungkol sa pagtulong sa 4 store at pagsasalita ng matapang? Ako ang gumawa noon. Chen, inangkin mo ang aking merito. Chen Yuan, nananaginip ka rin. Ang hari ay pinuno ng bansa. May malawak na impluensya. Paano siya magkakamali ng tao? Nandoon din si Fang Chongshan. Fang Chongshan, sabihin mo sa kanila ang totoo kung hindi kapag nabawi ko ang posisyon. Ikaw ang una kong papatayin. Noong araw, si Chen Xian ang nagligtas sa hari. Ano ang kinalaman Montag, Chen Yuan? Nagkakalat ka pa rin ng kasinungalingan at nagpapalito. Karapat dapat kang hasyan ng 5 kabayo. Fang Chongshan, ikaw talaga. Binigyan kita ng pagkakataon, maghintay ka sa pagpugot sa iyo bilang babala sa lahat. Kuya, puntahan mo na agad ang hari. Sandali. Mas mabuting anyayahan mo ang hari na lumabas. Mukhang may problema dito. Tila kakaiba ang isang bagay. Labis na nag-alala ang Princess Zauru. Ano ang mali nito? Ngunit Chen Xian, kung hindi ka natakot sa anino, mangyaring tanungin ang Panginoon ng bansa. Lumabas at verify ito. Kapatid, huwag mag-alala. Bakit hindi mo unang dalhin si Chen Yuan? Pagkatapos, iniimbitahan ang Panginoon na pumunta. Ang iyong mga mata ay hindi komportable. Link, ano? Hindi pa rin ako naniniwala. Ang hari ng isang bansa ay tatanggapin ang maling tao. Bukod pa rin, may mga photographs dito. May mga fake pa rin dito. Princess Zauru, mangyaring lumabas. Gusto ko din na makita niya para sa kanyang sarili. Ano ang pangit na hitsura ng tinatawag na pamilya Chen? Princess Zhou, bakit hindi natin iniimbita muna ang Panginoon? Ang Chen Yuan na ito ay isang baliw na aso siya. Siya kagat ng mga tao sa lahat ng lugar. Huwag nating takot ang lumang tao. Bakit hindi mo gusto ang Panginoon na si Chen Yuan? Hindi talaga Yuan. Isang salita sa bluff. Kapatid na lalaki ay hindi tulad nito. Pumunta ka dito, papamuti ako sa iyo. Ano ang maaring sabihin ni Fang nang walang sakop? Princess Zauru, mangyaring pumunta at tanungin ang Panginoon. Hanet mo ang Chen Yuan. Huwag hayaan siyang umalis. Personal kong hilingin sa Panginoon na lumabas. Oo. Kapatid, totoo lang ang sinabi Montag. Hindi ko ibinigay sa kanya ang aking tunay na pangalan sa araw na yon. Kaya siya lamang nagkamali para sa isa pa at naghintay lamang para sa palabas. Chen Yuan, nais kong makita ito at maghintay para sa Panginoon na dumating. Mayroon kang ilang ulo, sapat upang bumagsak. Maingay na tao, isinara ang iyong bibig. Ikaw, iyong baliw na aso, matapang na hawakan ito sa Panginoon ng bansa. Kita mga tao sa bangkita ng dragon. Hit ko sa'yo. Ano ang problema? Naniniwala ito o hindi, mahigpit ako na hiti. Bakit nakatayo pa rin ang mga guards doon? Si Chen Yuan ay nagsasalakay sa hinaharap na punong ministro. Pinutol din siya, Princess Zhou. Pantayan lang natin si Chen Yuan. Huwag ipaalam sa kanya. Walang karapatan na mag-order sa amin. Ikaw ang mga hangal na Chen Yuan. Naghintay ka sa akin. Kung alam ng Panginoon mong matalo ang kanyang benefactor. Totoong hindi ka magtatag. Hit ko sa kanya. Ano ang maaari kong gawin? Chen Yuan. Chen Yuan, natapos ka. Gupitin ko ka sa mga piraso. Lot, lumabas. Ang iyong benefactor ay binugbog sa Panginoon ng bansa. Sino matapang na hit ang aking benefactor? Hari, sa wakas dumating ka na. Zia yon. Chen Yuan. Mura-murahin ka, tinawag kang walang utang na loob na gago, at sumisigaw pa na. Ang posisyon ng punong ministro ay itinalaga na sa kanya. Talagang nakakagalit. Hari, dapat mo siyang pahirapan ng husto. Ano? Xiao Yu, tutubi at halaga yon? Oo, Zianga. Kanina lang SA Dragon Ascension Banquet. Pinagdudahan niya ang desisyon mo at inagaw ang mikropono. Ginulo ang kayusan ng pagpupulong. Hari, ito ang Dragon Ascension Banquet na personal mong inorganisa. Hayagan niya akong sinampal sa harap ng lahat. Hindi lang yan pagsampal sa akin. Ito ay paghamon sa iyong autoridad. Ito ay talagang napakalaking kasalanan. Kung hindi siya papatayin ng marahas, hindi mapapatahimik ang galit ng mga tao. Huwag magmadali. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Ilang dekada na akong namumuno sa Hongguo. Ngunit hindi pa ako nakakita ng taong ganito kawalang hiya. Tingnan mo, tumalikod pa siya. Parang wala siyang pakialam sa iyo. Huwag mo siyang palalampasin. Ama, kung mag-utos ka lang, agad akong magpapadala ng mga gwardiya para hakutin si Chen Yuan at i-dismember ng 5 kabayo para maging babala sa iba. Huwag muna. Gusto kong malaman kung sino itong taong ito at bakit siya ganoon kabastos. Sa hako, si Zhao King ay ganoon pa rin siyang magsalita. Lumingon ka rito.
Ang hamak na si Chen Yuan nagpapakumbaba sa hari. Ito, siya ba talaga ang nanggulo? Oo, Zianga. Ito, dapat hindi naman. Hari, huwag kang magpadala sa hisuan ng batang ito. Huwag mo siyang tingnan na pang hindi nakakasakit. Ang totoo, ang puso niya, ay mas itim pa sa ahas at alakdan. Una, inagaw niya ang pagiging tagapagmana ng aming pamilya Chen. Pagkatapos, inagaw niya ang kumpanyang pinaghirapan ko. Talagang mas masahol pa siya sa hayop. Sandali. Iyak na may pagkakamali dito. Anong pagkakamali? Hari, ikaw ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Tinulungan pa kita sa 4 esyo. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon, na maghiganti pagkalat nito, hindi ba't magiging katatawanan ka? Ano? Tinulungan ako sa 4 shop? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hari, alam kong ikaw ay isang mabuting pinuno. Ngunit ang nangyari ngayon ay talagang hindi tama. Ako si Chen Xian, nagmamalasakit sa mamamayan. Kilala ako sa Tianzhou bilang isang mabuting tao. Ngayon, biglang may lumabas na Chen Yuan, isang tuso, na inagaw ang aking ari-arian at sinira ang aking pangalan. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon na maghiganti, mukhang, hindi na lang ako magiging punong ministro. Xiao Eu, ano ang nangyari? Paano napunta ang selyo ng punong ministro sa kamay ng loko-lokong ito? Ama, ginawa ko lang ang iniutos mo. Ibinigay ko ang selyo sa isang lalaking negosyante na ang apelido ay Chen sa Tianzhou. Nagtanong-tanong ako, si Ginong Chen Xian lang ang boss na ito, ang kwalipikado. Ay, mali ang naibigay. Ginong Chen Yuan. Ang aking tunay na tagapagligtas. Ano? Paumanhin talaga, pare. Balak ko sanang ibigay sa iyo ang selyo. Hindi ko inakalang magkakamali pala. Hindi ito kasalanan ng iyong hari. Ang kasalanan ay, hindi ko sinabi ang tunay kong pangalan noon. Kaya nagkagulo. Par, sa galing mo. Dapat kilala ka na sa Tianzhou. Bakit hindi ka mahanap ni Prinsesa Zhao Ru? Mahaba ang kwento. Ako. Kakakuha ko lang ng maraming ari-arian. Hindi pa nakakapagpakita ng galing. Kaya hindi pa ako gaanong kilala. Ah, ganon pala. Ang galing Montag, Chen Yuan, bata pet mayaman na. Gusto ko nang ibigay sa iyo ang posisyon ng punong ministro. Mas kampante ako kung ikaw ang tutulong sa akin. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ako noon, ayaw ko lang makakita ng api. Hindi ko naman inisip na humingi ng kapalit. Mabuti, may prinsipyo. Lalo kitang hinahangaan. Tara, magsa tayo. Sige. Sandali. Hari, ano ba yan? Ginago Montag, kao? Napagkasunduan na. Sa akin ang posisyon, binigay mo pa ang selyo. Bakit biglang nagbago? Hindi mo pa ba maintindihan? Dahil kapangalan mo ang aking tagapagligtas, si Chen Yuan. Nagkamali si Prinsesa Zhao Ru. Kaya sa'yo na ibigay ang selyo. Nalinaw na ang pagkakamali. Et bastos KPA. Dalhin si Chen Xian. Paluin ng 80 bises. Opo. Ikaf, alam Montag na BA. Na nagkamali ang hari. Bakit hindi mo sinabi? Gusto ko nang sabihin, hindi mo naman ako pinapansin. Hay naku, Ikaf. Tumahimik ka. Umalis ka. Dati, may kapangyarihan ka, kaya tinatawag kitang kuya. Gayon, clown ka na lang. Si punong ministro Chen Yuan. Ang karapat dapat sundan. Ginoong punong ministro. Halata naman ang karangyaan mo. Hinakakaulang yun para lukuhin si Chen Xian. Nagpanggap lang ako. Huwag mo sanang isipin. Ito, mukhang kailangan mo ng aso. Ako na lang ang alagaan mo. Susunod lang ako sa iyo ng buong puso. Na, muntik na kitang makalimutan. Fang Chongshan. Oy, Binigyan na kita ng ilang pagkakataon. Pero wala ka pa ring pagbabago. Sobrang nabigo ako sa'yo. Dahil ako na ang punong ministro. Sumusunod ba sa akin ang mga gwardiya? Siempre. Mabuti. Mga gwardiya, sundin ang utos ko. Dalhin si Fang Chongshan. Ihatol siya sa kamatayan. Opo, punong ministro. Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin. Hindi ako dapat mamatay. Tulong. Tulong. Ava naman, Panginoon. Sean, Tibayan Mo. Tumawag na ako ng ambulansya. Tayo na lang, tahimik na lang tayong mamuhay. Huwag na nating pakialaman si Chen Yuan. Dahil akala Montag talaga. Panalo na si Chen Yuan? Ito ang tunay na selyo ng punong ministro ng Hong. Akala ko binawi na ito. NG Hari? Buti na lang matalino ako. Gumawa ako ng peke. Ang hawak ni Chen Yuan ay peking selyo. Ang tunay ay nasa akin. Hintayin mo, dadalhin ko ang tunay na selyo para makipagkasundo sa bansang Wu. Pagdating ng panahon, sino kaya ang magdurusa?
Guatian Taijun. May kasabihan sa Hong, ang marunong umangkop ay matalino. Kung ibibigay mo sa amin ang Tianxiao, talagang magaling ka. Walang problema. Gichan Taiyun, masaya akong makipagtulungan sa'yo. Pero kailangan ko pa ng tulong mo. Sa isang palabas. Palabas? Sige. Gusto ko talaga ng pag-arte. Kaibigang Chen Yuan, hindi pala. Punong Ministro Chen na dapat ang tawag sa'yo. Sa mga araw na ito, ipagkakatiwala ko sa'yo ang mga mahalagang bagay ng bansa. Huwag mo akong bibigin. Elngan, Haring Zhao, may masamang balita. Si Chen Yuan na trader, ibinigay niya ang Tianxiao sa bansang Wu. Chanshuren, alam mo ba ang sinasabi mo? Ito ay paninirang puri sa punong ministro. Kapat dapat kang mamatay. Mga guwardiya, narito, tanggalan ng ulo. Haring Zhu, ang lakas ng loob mong pumatay sa lugar ko. Hoy, Guizian, ano NG kalokohan ang sinasabi Montag? Malinaw na ang Tianxiao ay teritoryo ng aming Hong Kingdom. Ikaw, isang Hapon na commander. Ang lakas ng loob manghimasok sa ibang bansa. Ayon sa batas internasyonal, dapat kang magpakamatay para humingi ng tawad. Teritoryo ng Hong Kingdom ito. Zhao, tingnan mong mabuti. Ang mabuting punong ministro mong ito, naibenta na sa akin ang Tianxiao. Ano? paano mangyayari yon? Nitong mga nakaraang araw, kasama ko ang Pangulo, nag-uusap tungkol sa mahalagang bagay ng Estado. Paano kung may bibenta ang Tianzu? Chen Yuan, huwag ka nang makunwari. Pera at kontrata, palitan tayo. Patas na usapan. Transaksyon kumpirmado. 1 bilyon na pumasok sa account. Narinig Montag, Zhu, nahuli ng may ebidensya. Mula sa pool, siguradong may masamang hangarin itong to. Bago pa man maging punong ministro, binibenta na ang bansa para sa pansariling interes. Katarantaduhan. Huwag kang malinlang. Nitong mga araw na ito, palagi kong daladala ang selyo. Yung kontratang yan, pwede yan sigurado. Guizian, huwag kang manggarap na. Sa isang peking kontrata lang, makuha mo ang Tianxiao. Ang 200,000 kilometro kwadradong lupain. Panaginip lang yan. Alam ng lahat, kayong mga Hapon na general. Matagal nang gustong makuha ang Tianxiao. Ilang bises na kayong talo. NG iming Tianzu kuha. Natalo sa labanan, gumagamit na lang ng panlilinlang. Kahiya-hiya kayo. Zhou. Takot ka bang harapin ang katotohanan? Kung hindi ka naniniwala, halika tingnan mo mismo. Tingnan mo kung si Chen Yuan ang pumirma. Tingnan mo ang selyong ito. Ito ba ang selyo ng punong ministro ng Hong Kingdom? Zhou, maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman gagawin. Ang pagtataksil sa bayan. Kung magloloko ka sa aming Hong Kingdom, hindi ako mag-atubiling ipapatay ka ayon sa batas internasyonal. Ako si Gichan, commander ng Hapon. Kung ako'y nagsisinungaling, harakiri ang parusa kao. Ito nga ang selyo ng punong ministro ng Hong. Tunay ito. Emgaguvat iya, dakpin si Chen Yuan. Sige. Impossible. Hindi ako lumabas ng Tianzao. Palagi kong dala ang selyo. Paano ako makakapunta sa Hapon? Para lumagda ng kontrata ng pagtataksil. Tiyak na may gumaya sa aking selyo. Chen Yuan, niloloko mo ba ako dahil matanda na ako at malabo ang mata? Ako, Ang tatak sa kontrata, maliwanag na galing sa tunay na selyo. At ang tunay na selyo, ibinigay ko sa'yo. Paano ako maniniwala sa'yo? Zhu, may hindi ka alam. Si Chen Yuan ay kapwa Chen din tulad ko. Noong panahon ng pag-agawan sa mana ng pamilya Chen, siya ang nakipagsabuatan sa mga taga-Hapon. Nagtulungan sa loob at labas. At inago sa akin ang mana ng pamilya Chen. Ngayon ay kitang-kita na. Ang lalaking ito ay talagang isang titik ng Hapon. Ito ay malaking plano niya para ipagkanulo ang Tianxiao. Chen Xian, huwag kang magsalita ng walang basihan. Tiyak ikaw ang gumawa ng paraan para ako'y makasahan. Nasa iyo ang selyo, at ako'y may sugat mula sa pagpalo. Paano ko kayang ipahamak ka? Panginoong Zhao, maaari mong imbestigahan. Isang buwan pa lamang, ang lalaking ito ay nagde-deliver lang ng pagkain. Ngayon ay naging punong ministro. Tiyak may dayuhang kapangyarihan. Ang nagtulak sa kanya, ang talentong pinalaki ng aming Hapon. Hindi kayang pamunuan ang maliit ninyong Hong, kasalanan ng Panginoong Zhao na bulag. At hindi makilala ang tama sa mali. Ganon pala.
Hindi ko inakala na ako si Zhao King, na laging matalino, ay nadaya ng tiktik na ito ng hapon. Ito ay talagang kahihiyan ng aming Hong. Panginoong Zhou, tiyak may dahilan dito. Hayaan mo akong mag-isip, ano pa ang maaari mong ipagtanggol? Mga gwardiya, patayin agad itong malaking taksil sa bansa. Opo. Naalala ko na. Tiyak may nagpalit ng aking selyo. Tumigil. Ano ang sinabi mo? Ang selyong ito ay nakuha mo noon kay Chen Xian. Tiyak pinalitan niya ito, tingnan niyo. Tama. Ang zelyong ito ay Pekinga. Maaari bang ikaw ang nagpalit? Zhu King, naniniwala ka talaga? Oo. Ang selyo ni Chen Yuan ay fake. Ano naman? Ang kontratang ito ay may tunay na selyo at lagda ni Chen Yuan. Ayon sa batas pandaigdig, ngayon ang Chanshaw ay teritoryo na ng Hapon. Tama. Tulad ng sinabi ng Panginoong Zhao, ang isang pinuno ng bansa na pumasok ng walang pahintulot ayon sa batas, dapat magpakamatay. Hangginong Zhu. Ikaw ba ang gagawa o ako? Mga walang hiya. Nangahas kayong manakot sa pinuno ng Hong, lalaban ako. Tama, Zia. Ang kontrata ay may selyo at lagda ng punong ministro ng Hong. Ayon sa batas, ang Chanshaw ay hindi na sa Hong. Dapat na rin akong magpakamatay. Kapag tapos na kayong dalawa, ako si Chen Xian. Gagamitin ang selyo ng punong ministro at selyo ng bansa para mang-agaw ng trono. Pagkatapos, magpapakumbaba sa Hapon. Walang katapusang kayamanan. Paano nangyari ito? May iba pa bang paraan, Panginoon? Tapos na ang kasunduan, wala nang magagawa. Wala na ang ating bansa. Hindi. May isang bagay silang nakalitaan, isang napakahalagang bagay. Nandito ka pa rin, nagmamatigas. Kahit si Zhao King ay walang magawa. Ano bang makakapamuntak? Chen Xian, paano mo nasabi na talagang Chen Yuan ang pangalan ko? Ano NG nangyari? Kung mali ang pangalan sa kasunduan, di mawawalan ng bisa ang pagbenta ng Chanshaw. Kailangan kong maghakiri para humingi ng tawad. Huwag kang matakot, Ginoong Gichen. Binubola ka lang ni Chen Yuan. Siya ay miyembro ng pamilya Chen. Paano siya hindi matatawag na Chen Yuan? Bago ako malunod, Chen Yuan niya ang pangalan ko. Pero nang ampunin ako ng aking amain, nakasailalim ako sa kanyang rehistro at ginamit ko ang kanyang apelyido. Bagamat sa labas, pinapakilala ko pa rin ang sarili. Bilang Chen Yuan, sa totoo lang, Wang Yuan ang tunay kong pangalan. Ano? Kung hindi kita itinulak sa tubig noon, hindi ako magkakamali ngayon? Chen Xian, ikaw ba ang nagtulak sa akin sa tubig noon? Talaga nga. Ang masama sa wakas ay parurusahan. Gitian, ito ay International Court of Ivory. Ikaw ay sinasamahan ng kaso sa pagpasok ng walang pahintulot sa teritoryo ng ibang bansa. Ayon sa batas internasyonal, dapat kang magpakamatay bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, ang International Court ay sisirain ang iyong bansa. Hapon, ayon sa batas. Mabuhay ang emperador. Punong Ministro Chen Yuan, ang estratehiyang kunin sa pamamagitan ng pagpapakawala mo ay napakagaling. Kung hindi dahil kay Chen Xian, na nag-akay kay Ginoong Gichen patungong Chanshaw, ang aming bansa, ay hindi magagawang alisin ang panganib na ito ng madali. Ano? Sinasabi mo, lahat ito ay nasa plano mo? Hindi ako naniniwala. Chen Xian, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo ginamit. Huvak. Peke ang selyong ito ng punong ministro. Tiyak pinalitan ito ni Chen Xian. Kailangan kong magpadala ng mga gwardiya para hulihin siya. Huwag magmadali. May isa akong plano. Ninakaw ni Chen Xian ang selyo ng punong ministro ko. Kaya tanging gamit ang selyong iyon, pupunta siya sa Hapon para pirmahan ang kasunduan ng pagtataksil. Huwag niyo akong babuyan at hindi niya alam ang tunay kong pangalan. Kaya yung kontratang pagtataksil ay hindi dapat maging balido. Kung sakaling maakit natin, si Chen Taejun dito. Samantalahin natin ang pagkakataon para puksain ang panganib na ito. Magpakita ng pagpapabaya para lalong mahigpit na mahuli. Magandang strategiya yan. Sundin natin ang plano mo. At gusto ko pa ring bigyan ng pagkakataon. Si Chen Chen, kung susunod siya ng maayos, at ibabalik ang selyo, ibig sabihin nagbabagong loob siya. Pwede pa siyang patawarin. Pero kung patuloy siyang magmamatigas, ang parusang kamatayan sa pagtataksil ay hindi salungat. Sa huling habilin ng aking ama. Chen Xian, wala ka ng pagkakataon. Chen Yuan, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Sana'y huwag mo akong isipin. Chen Xian, sinabi ko na sa'yo. Gagawin kitang abo.
Mahal na hari, may mahalagang bagay ako ngayon. Aalis na muna ako. Sige, magkita na lang tayo sa susunod. Ulat sa Pangulo, ang Lishan Group ay nangunguna na sa Honggo. Sa loob ng isang taon, double ang kita nito. Papasok na sa pandaigdigang merkado. Ulat sa punong ministro, na ipatupad na sa Honggo ang komprehensibong benepisyong panlipunan, libreng paggamot at edukasyon. Ang mga mamamayan, payapa at masaya ang buhay nila. Lubos na umunlad ang bansa. Ula sa general, nilusob ng mga Hapon sa baybay. Ang Tianzhu Corps. Natalo namin sila. Utungo na kami sa Japan para singilin ang emperador. Maganda. Pero ngayon, may mas mahalaga akong bagay. Mga ate, nandito na ako.